Ang mabait na babae ay nagpakiusap sa kanyang asawa na ayusin ang tubo ng kaibigan niya. Ngunit pagpasok pa lang nila sa elevator ng bahay ni Ining, magkayakap na silang naghalikan ng buong pagmamahal. Pagkatapos ng kanilang labanan, bumalik sila sa hapagkainan at ang dalawang pusa at manok ay patuloy pa ring naglalandian sa ilalim ng lamesa sa harap ng asawa. Si Suli ay maganda at may talento, isa ring sikat na scriptwriter sa industriya ng entertainment. Sa bawat pagkakataon, ginagawa niyang eksklusibong bida ang kanyang asawang si Shu Heng para sa kanyang script. Ipinagmamalaki ng dalawa ang kanilang pagmamahalan sa press conference. Naiinggit sa kanila ang lahat dahil sa kanilang kagandahan at kagwapuhan. Kaya naman nakakuha siya ng gwapo at tapat na asawa na marunong mag-alaga sa iba tulad ni Shu Heng. Kapag malalim na ang kanilang pagmamahalan, hindi na sila nag-abalang magluto pa. Pagbalik nila sa kwarto, nag-usap sila ng matagal. Sa gitna ng gabi, nagising si Suli para mag-car at bigla niyang nakita na umilaw ang screen ang telepono ni Shu Heng. Nagtataka siya kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sa pagtatangka niyang tingnan, biglang namatay ang screen, kaya sumuko siya. Kinabukasan, tinanong ni Suli kung sino ang nagpadala ng mensahe sa gitna ng gabi at ipinaliwanag ni Shu Heng na si Boss Wu ito. Dati, magkasama silang nagpupulong. Nang makita ni Shu Heng na hindi naniwala si Suli, kinuha niya ang telepono at pinatingnan sa kanya ang mensahe. Nakita niya na ang pangalan ay tama, si Boss Wu, ngunit ang mensahe ay nakasulat na, "Mahal, miss na kita." Ipinaliwanag ni Shu Heng na ganoon ang paraan ni Boss Wu ng pakikipag-usap sa lahat, hindi lang sa kanya. Naniwala si Suli sa kanyang asawa, kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang resibo ng Dior na sapatos pambabae sa bulsa ni Shu Heng na may sukat na 38, samantalang ang sukat ng sapatos niya ay 36. Nagsimulang magduda si Suli nang ipakilala ni Shu Heng sa kanya ang isang kasamahan sa trabaho na humihingi ng isang papel. Napansin niyang suot niya ang sapatos na Dior. Tinitigan niya ang paa ng kabilang panig, gustong tingnan kung sukat 38 nga ba. Nakipag-usap siya sa manager ni Shu Heng kahit na patuloy na pinupuri ng kabilang panig ang kanilang pagmamahalan. Ngunit natuklasan ni Suli na suot din niya ang sapatos na Dior, kaya ang dalawang babae ay parehong nakasuot ng sapatos na Dior na nagdulot ng alarma sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw, sa isang seremonya ng parangal, nakita ni Suli ang kanyang matalik na kaibigang si Ining na ginugulo ng isang malaking boss. Bilang isang maliit na artista na walang pangalan, hindi siya naglakas loob na magprotesta. Nang makita ito, agad na ipinagtanggol ni Suli ang kanyang matalik na kaibigan na nagsasabing, ang mga taong ito ay talagang walang kahihiyan dahil lang sa mayroon silang kaunting pera, iniisip nilang magagawa na nila ang anumang gusto nila. Pinagtanggol ni Suli si Ining ng may katarungan at integridad. Nakilala ng dalawa ang asawa ni Boss Wu at isa pang direktor sa koridor. Mabilis na ipinakilala ni Suli ang kanyang kaibigan at pinuri ang kanyang mahusay na pag-arte, umaasang may magandang papel na mapupunta kay Ining. Sa isang maikling pag-uusap, hindi sinasadyang nalaman ni Suli na nabalian ng buto si Boss Wu at halos isang buwan nang nasa bahay. Kaya nagduda siyang nagsisinungaling si Shu Heng sa kanya. Alam ni Ining na nag-aalala siya at inakalang nag-iisip siya ng sobra. Sa industriya, sino ang hindi nakakaalam na si Shu Heng ay isang napakagandang asawa na nagmamahal lamang kay Suli. Ngunit ang kanyang mga salita ng aliw ay hindi nagtanggal sa kanyang pagdududa. Pagbaba ni Ining sa kotse, tinitigan niya ang paa ng kabilang panig. Naka-Dior na sapatos din siya. Nang gabing iyon, huling umuwi si Shu Heng. Naamoy ni Suli ang pabango sa kanyang asawa. Sinuri niya ito batay sa pagkakaiba ng top, middle at base notes. Napag-alaman niya na ang kasalukuyang amoy ay ang middle note, malinaw na kakapabango pa lang ni Shu Heng. Nagduda siyang nagpabango siya bago umuwi para itago ang ibang amoy. Ipinaliwanag ni Shu Heng na katatapos lang niyang makipagpulong sa grupo ni Boss Wu, kaya ayaw niyang amuyin ang usok ng sigarilyo. Kaya sadya siyang nagpabango. Habang nag-uusap ang mag-asawa, tumawag si Boss Wu. Sinabi ni Suli kay Shu Heng na sagutin ang tawag sa harap niya, gamit ang speakerphone. Gaya ng inaasahan, narinig niya ang boses ni Boss Wu sa telepono. Sinabi niyang naihulog ni Shu Heng ang kanyang lighter sa kanyang opisina. Natanto niya na totoong ang nagpupulong sila, at napagtanto niyang nag-isip siya ng kung ano-ano. Dali-daling humingi ng tawad si Suli. Pagkaraan, inanyayahan ng mag-asawa si Boss Wu sa kanilang bahay para maghapon. Ang mga dumalo ay ang matalik na kaibigan ni Suli na si Ining, ang manager, assistant, at kasamahan ni Shu Heng. Sa kalagitnaan ng hapunan, kinailangan ni Ganggang na umalis muna dahil sa isang mahalagang bagay. Nang umalis siya, tinitigan niya si Shu Heng nang may komplikadong ekspresyon. Bago kumain, nakatanggap si Ining ng tawag mula sa condo management. Sabi nila ay may tumutulo sa kanyang unit kaya kailangan niyang bumalik para ayusin ito. Nag-alala si Suli na hindi ito mahaharap ni Ining ng mag-isa, kaya magiliw niyang sinabi kay Shu Heng na samahan siya. Sa daan, nagpakita sila ng kakaibang ugali. Sino ang mag-aakalang pagkasara ng pinto ng elevator? Ang dalawa ay nagliyab na parang tuyong kahoy at nagkikiskisa na sila bago pa man makarating sa kwarto. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan, bumalik sila sa bahay ni Suli para kumain. Hindi mapakali si Ining sa labas, nagpapanggap na inosente. Sa ilalim ng lamesa, ginagamit niya ang kanyang paa para tuksuhin si Shu Heng, ngunit walang kamalay-malay si Suli.
Gayunpaman, nang tumayo siya para kumuha ng isang bagay, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang text message. Nakasulat doon na, si Shu Heng ay nangaliwa at ang kabit ay nasa hapagkainan. Parang tinamaan ng kidlat si Suli. Tiningnan niya ang tatlong babae sa hapagkainan, hindi alam kung sino ang kabit na nakatago sa dilim. Upang subukan kung sino ang kabit, sadya siyang hinalikan si Shu Heng sa harap ng lahat at pinagmasdan niya ang reaksyon ng tatlong babae. Ngunit lahat sila ay nakangiti ng maayos. Hindi niya malaman ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga ngiti na ito. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Shu Heng, tinawagan ni Suli ang numero na nag-text sa kanya. Ngunit ang kabilang dulo ay nagulat na ang numero ay hindi umiiral. Kinabukasan, mag-isa na nag-launch si Suli at Yinging. Ibinunyag ni Suli ang kanyang pagdududa na nangaliwa si Shu Heng. Ipinahayag niya na kung talagang nangaliwa si Shu Heng, makikipagdiborsyo siya. Ngunit bago iyon, tiyak na gagawin niyang magbayad ang kabilang panig ng nararapa. Nais niyang maglaro na parang pusa at daga, at kapag sapat na ang kanyang paglalaro, ibibigay niya ang nakamamatay na suntok. Biglang nag-aalala si Yinging at umiwas siya ng tingin. Pilit niyang pinakalma ang sarili at nagsabi ng maraming huwad na salita. Sinabi niya na ang mga pangarap ay sagana, ngunit ang realidad ay malupit. Puro balita ng mga kabit na matagumpay ang nakikita niya. Sa sandaling ito, isang babae ang dumaan at lumapit upang kumpirmahin. Tinanong niya si Yinging kung minsan ba siyang umarte sa isang D-series. Nang makumpirma ang sagot, kinuha niya ang tasa ng kape sa mesa at ibinuhos ito sa mukha niya. Galit na sinigawan niya ang masamang babae na umaarte bilang kabit sa pelikula. Sabi niya, sa totoong buhay, hindi ka rin magandang tao. Sinabihan ni Suli ang babae na kumalma. Ngunit sino ang mag-aakalang magiging totoo ang sinabi niya? Sa totoong buhay, si Yinging ay isa ring kabit at kinuha pa ang asawa ni Suli. Galit at nahihiya, nakatanggap siya ng isang text message at dali-daling umalis, sinasabing susunduin siya ng kanyang kasintahan. Nakatayo si Suli sa itaas na palapag, pinagmamasdan si Yinging na umalis sakay ng kotse. Ngunit hindi niya alam na ang lalaki sa kotse ay ang kanyang asawa. Upang ipagpatuloy ang pag-imbestiga kung sino ang kabit, pumunta si Suli sa kumpanya ng kanyang asawa. Ayon sa schedule, may meeting siya ngayong hapon. Ngunit sinabi ni Ganggang na biglang kinansela ang meeting at hindi niya alam kung nasaan si Shu Heng. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Shu Heng. Nakasave ang pangalan niya sa phone ni Ganggang bilang Boss Zhang. Ngunit may dalawang Boss Zhang sa kanyang telepono. Upang madaling makilala, nagdagdag siya ng isang espasyo sa pangalan ni Shu Heng. Napagtanto ni Suli ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Naalala niya ang mensahe na ipinadala ni Boss Wu kay Shu Heng. Ang pangalan din ay may espasyo. Dali-daling pinigilan ni Suli si Ganggang sa pagtawag at sinabihan siyang ilihim ang kanyang pagbisita. Nang gabing iyon, habang naliligo si Shu Heng, lihim niyang sinuri ang telepono ng kanyang asawa. Ngunit 2 beses siyang nagkamali sa pag-type ng password. Sa pangatlong beses, nakita niya ang singsing sa tabi at sinubukan niyang i-type ang mga numero dito. Sa wakas ay na-unlock din niya. Agad na binuksan ni Suli ang history ng chat sa pagitan ng kanyang asawa at Boss Wu na may espasyo. Tinawag nila ang isa na mahal na asawa at mahal na misis na may mga nakakasukang salita ng pagmamahal. Nakumpirma na ang pangangaliwa ni Shu Heng. Tuwing naaalala ni Suli ang mga oras na naging malapit siya sa kanyang asawa, nakakaramdam siya ng pagkasuklam. Tumakbo siya diretso sa banyo at nagsuka. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi pa ito ang oras para malantad ang lahat. Kaya nag-makeup siya at nagpanggap na walang nangyari habang kasama si Shu Heng sa hapunan. Uminom si Suli ng ilang lagok ng alak at nagpanggap na lasing at bumagsak. Binuhat siya ni Shu Heng pabalik sa silid at masaya siyang umalis para makipag-date. Hindi niya alam na pagkalabas pa lang niya ng kwarto, agad na dumilat si Suli. Sa totoo lang, sa unang lagok pa lang ng alak, napansin na niya ang mga hindi natunaw na gamot sa ilalim ng baso. Naalala niya ang mensahe ng date mula sa kabit. Agad niyang nahulaan na nilagyan ni Shu Heng ng gamot ang alak para makatulog siya. Upang makita ang kanyang kabit, pagkatapos uminom, nagdahilan siyang pumunta sa banyo para isuka ang lahat. Ang pagpapanggap niya na lasing ay para lang sa pag-arte. Tumawag si Suli ng taxi at sinundan ang kanyang asawa patungo sa hotel. Nakita niya si Boss Wu na nakaupo sa tabi ni Shu Heng na niyayakap siya. Ngunit ang taong lumapit, umupo sa kandungan ni Shu Heng at hinalikan siya ay ang kanyang matalik na kaibigang si Yinging. Ang pagtataksil ng kanyang asawa at matalik na kaibigan sa parehong oras ay parang sinaksak siya sa likod. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan. Pagkatapos, nakita niya si Shu Heng at Yinging na sunod-sunod na pumasok sa iisang kwarto. Napakainip ng dalawa na naghalikan sila sa harap ng pinto. Galit na galit si Suli at gusto niyang katukin ang pinto para hulihin sila habang ginagawa ang kanilang kasalanan. Ngunit sa huli, nanalo pa rin ang kanyang katinuan. Lumabas siya sa hotel at gumamit ng pampublikong telepono para mag-ulat sa pulis na mayroong prostitution sa silid 2,201. Pagkatapos ay nagtago siya sa kotse at kinuhanan ng litrato ang pusa at manok habang dinadala ng pulis. Humingi ng payo si Suli sa isang abogado at kung magdidiborsyo siya ngayon, hindi ito pabor sa kanya. Nang ikasal sila, walang-wala si Shu Heng. Pagkatapos ay unti-unting sumikat siya dahil sa mga script na isinulat ni Suli. Sa nakalipas na mga taon, sunod-sunod ang kanyang mga hindi matagumpay na pamumuhunan. Halos lahat ng ari-arian sa kanilang bahay ay kinita ni Suli. Kung magdidiborsyo siya ngayon, kailangan pa rin niyang hatiin ang kalahati kay Shu Heng. Pinayuhan siya ng abogado na ilipat muna ang mga ari-arian ng lihim bago mag-divorce. Gamit ang ebidensya sa kanyang mga kamay, nagpanggap si Suli na isang pusa na naghihintay ng daga. Sinimulan niya ang laro ng pagpapahirap
laganap sa mag-asawang ito. Una, habang natutulog si Shuheng, kumuha siya ng isang matulis na kutsilyo at tumayo sa dulo ng kama. Tinanong niya kung tinaksil ba siya ni Shuheng. Nang makita niya na takot si Shuheng, huminto siya sa tamang oras at nagsinungaling na naghahanap siya ng inspirasyon sa pagsulat. Itinuring niya si Shuheng bilang isang karakter sa kanyang kwento at tinitingnan niya kung paano mag-react ang isang mangangaliwa kapag nahuli sa akto. Pagkatapos manakot, matamis niyang sinabi na gusto niyang gumanap silang dalawa sa kanyang bagong pelikula. Napangiti si Suli nang makita niyang nagmamadaling ibalita ni Shuheng ang magandang balita kay Yingning. Nasa kanyang mga kamay ang lahat at hindi makakapayapa ang dalawang ito. Bago harapin si Yingning, naghanap siya ng assistant ni Shuheng. Hula niya na siya ang nagpadala ng mensahe sa kanya tungkol sa pangangaliwa. Hindi na nagtago pa si Ganggang at sinabi na rin ang katotohanan. Niyakap siya ni Suli sa kanyang pagmamahal. Matapos siyang traidorin ng kanyang mga mahal sa buhay, nagpapasalamat siya na may taong nagbibigay sa kanya ng kaunting init. Inaasahan niyang makakabayad siya sa kanya balang araw. Kinabukasan, nagsagawa ng audition ang kumpanya ni Suli. Sinadya niyang ipakita ang pagiging malapit kay Yingning sa harap ng ibang mga artista na nagpukaw ng galit sa kanya. Gaya ng inaasahan, nang humiling si Suli ng isang partner audition, si Yingning ay inilayo. Walang gustong maging partner niya dahil inakala nilang mayroon siyang backer. Nag-alok si Suli na maging partner niya sa pag-arte at sa sandaling pumasok sila sa eksena, sinampal niya siya ng 2 beses. Pagkatapos niyang mag-relax, mahina niyang sinabihan si Yingning na basahin ang script. Nagpanggap siya na nasa karakter lang siya. Sa panahon ng kanilang dialogo, tinawag niya siyang walang hiya gamit ang linya mula sa script. Nang gumanti si Yingning, pinuri niya ang kanyang pagganap bilang isang kabit at tinukso siya ng husto. Biglang nagbago si Suli ng paksa at ibinigay ang lead female role kay Yingning. Inakala niyang naabot na niya ang kanyang layunin at hawak ang kamay ni Shuheng bilang lead female para ipromote ang bagong pelikula sa lahat ng dako at hayagang maging mapagmahal sa lahat ng kaganapan. Ang dalawa ay nagmamalaki sa kanilang karera at pag-ibig at pag-uwi nila, sabik silang pumasok sa kama. Nag-ingat pa rin si Yingning, natatakot na baka hindi niya matalo si Suli, kaya sinadya niyang butasin ang kondom, nagpaplanong gamitin ang bata para hawakan si Shuheng. Nang makitang tamang-tama na ang timing, nagpa siya si Suli na ibunyag ang lahat. Tumawag siya sa isang marketing account, gusto niyang bumili ng isang hot search para ibunyag ang skandalo ng pangangaliwa ni na Shuheng at Yingning. Hindi nagtagal, nakita ni Shuheng na ang balita tungkol sa kanya ay nasa hot search, kasama ang larawan nilang dalawa na inaresto ng pulis, ngunit blurred ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, gumamit si Suli ng isang hindi kilalang numero para ipadala kay Shuheng ang orihinal na, sobrang linaw na larawan at humingi ng 5 milyon para tumahimik. Kahit na inubos nila ang lahat ng kanilang pera, hindi nila mahanap ang halagang ito. Hininga ni Yingning si Shuheng na lapitan si Suli at sinabi niya na nag-invest siya at gustong humiram ng 5 milyon. Agad na sumang-ayon si Suli at agad siyang nag-transfer kinabukasan. Biglang naging matalino si Shuheng, sinabi ni Yingning na mag-transfer muna ng 500 dolyar sa kabilang panig. Hanggang di tinatanggap ng kabilang panig ang pera, maaari silang mag-file ng reklamo para sa extortion. Sa ganitong paraan, mapapabilanggo nila ang taong ito at maliligtas silang dalawa. Nang gagawin na ni Shuheng, nag-text ang kabilang panig, humihingi ng 5 milyong cash sa loob ng 2 oras sa isang nakatakdang lugar. Inilagay niya ang pera sa basurahan sa shopping mall ayon sa utos ni Suli. Pagkatapos ay tumayo siya sa isang madilim na sulok at nagmasid. Nakita niya ang isang janitor na kumuha ng bag, lumapit siya upang hulihin ang tao, ngunit walang alam ang janitor. Binuksan ni Shuheng ang bag at nakita niya na ang 5 milyon ay naging mga piraso ng papel. Sa sandaling ito, umalis si Suli na may dalang tunay na 5 milyon. Sa totoo lang, nagpanggap siyang security guard at pinalitan ang pera habang dumadaan si Shuheng sa security check. Ang kanyang plano ay naging matagumpay dahil sa tulong ni Ganggang. Aksidente niyang narinig ang pag-uusap sa pagitan ni Shuheng at Yingning, kaya agad niyang sinabi kay Suli. Dahil dito, binago niya ang kanyang taktika mula sa bank transfer at naging cash. Nagtaka si Ganggang kung bakit kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling pera para magpakana ng ganoon. Sumagot siya na ito ang paraan niya para ilipat ang mga ari-arian. Ngayon, ang 5 milyon ay ganap na sa kanya. Pagkatapos nito, tinawagan muli ni Suli ang marketing account. Sinabi niyang mayroon siyang mga larawan ng pangangaliwa ni na Shuheng at Yingning. Isang sikat na aktor ang nangaliwa sa matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Ang balita na ibinunyag ni Suli ay naging dahilan ng pagtigil ng trabaho ng dalawa. Nagplano ang kanilang manager na gumastos ng pera para alisin ang hot search, ngunit tinanggihan ito ng marketing account. Tumawag din ang boss ng bagong pelikula at iniutos kay Shuheng na ayusin ang lahat sa loob ng 2 araw. Kung hindi, kailangan nilang bayaran ang mataas na multa para sa paglabag sa kontrata. Lihim na nakikipag-ugnayan ang assistant kay Suli para marinig niya ang mga nakakatuwang bagay na ito. Sinasabi ng manager na ang tanging paraan para malutas ang eskandalo ay ang humarap si Suli. Patunayan na sa araw ng pagkuha ng litrato, nagbabasa ng script sina Shuheng at Yingning. Bukod pa rito, siya ang nag-organisa ng pagbasa ng script na ito. Nag-aalala si Yingning na hindi maniwala si Suli, kahit ang isang bobo ay hindi maniniwala na ang isang
lalaki at babae ay pumasok sa isang hotel para lang magbasa ng script. Hindi siya bobo. Kung hindi siya bobo, bakit siya madaling naloko ng matagal nang walang alam? Ano ba ang isang babae kapag umiibig? Bobo, bingi at tanga. Sa puntong ito, ang sinasabing tanga na si Sully ay gumaganti. Nagpanggap siyang walang alam at nag-live stream. Nagbabahagi ng kanyang mga pagdama sa pagbabasa sa kanyang mga tagahanga. Pagkatapos lamang na sinimula ng mga tagahanga na ispam siya na tingnan ang hot search, kunwari siyang binuksan ang kanyang telepono. Nakita niya ang screen na puno ng mga komento na nagmumura sa lalaking manloloko na hindi karapat-dapat sa kanya. Mabilis siyang umarte sa harap ng kamera na parang nasaktan na niloko ng lalaki. Masyado siyang nasaktan kaya tumakbo siya palabas para magpakalma. Agad na nakatanggap ng balita si Nagi Edens na umiiyak si Tizifi sa live stream. Ang ginawa niyang ito ay lalong nagpatunay sa iskandalo ng pagtataksil. Nang lumabas ang tatlo, kusang loob na pumunta si Tizifi sa kumpanya, nagkunwaring nakikiramay at naniniwalang inosente sila. Pumayag siyang ipagtanggol sila sa mga reporter, ngunit napakalaki na ng insidente. Dapat nang umatras si Nagi Edenhi at Don Doon sa bagong pelikula upang matigil ang mga chismis. Hirap na si Don na makuha ang lead female role, kaya ayaw niyang basta-basta na lang sumuko. Ngunit na desisyon na si Nagi Edenhi at ang manager, hindi na ito maliligtas. Nagdaos ang tatlo ng press conference, humingi ng paumanhin si T. Edenhi sa publiko, sinabing habang binabasa ang script, hindi niya nasunod ang tamang asa ng isang may asawa at nangakong matututo siya sa hinaharap. Yumuko si Don Doon at humingi ng paumanhin at inanunsyo na pansamantala siyang aalis sa showbiz. Ang eksenang ito ay nagpapatunay na inosente silang dalawa. Pagkatapos ay lumapit siya kay Don Doon, niyakap ito at inaliw na naglagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Ngunit para sa kanyang reputasyon, napilitan siyang muling humingi ng paumanhin. Nang matapos ang press conference, nagduda si Don Doon na gawa-gawa lang ni TDV ang lahat. Kung hindi, paanong nagtugma ang lahat ng bagay sa tamang oras? Ngunit sa nakalipas na 2 araw, tinutulungan siya ni G. Eden at naniniwala pa rin siya na mabait at walang kasalanan si TD. Sa kabilang banda, pumunta si Tian Senhu upang makipagkita kay Effie Denhu upang pag-usapan ang pagtatapos ng kontrata ni G. Eden. Nagdahilan si Effie Denhu na may mali sa kontrata at humingi siya ng bayad pinsala na 2 milyong yuan. Kung hindi, kailangan niyang makipagtalik sa kanya ng isang gabi upang mabawasan ang utang. Umuwi si Tian Senhu na gustong makipag-usap sa kanyang asawa at sabihin sa kanya ang tungkol dito upang humingi ng tulong. Nagpose siya ng kaakit-akit, ngunit hindi siya sinundan ng asawa niya at tinanong pa siya kung masakit ang kanyang likod. Nagreklamo pa siya sa kanyang masasamang kaibigan na ang kanyang asawa ay hindi na tulad ng dati at hindi nakarapat-dapat sa kanya, kaya gusto niyang makipaghiwalay. Sa kawalan ng pag-asa, humingi siya ng tulong kay Tide. Ibinigay niya agad ang numero ng kwarto at oras ni Effie Denhi sa asawa nito. Dumating si Effie Denhi sa hotel sa tamang oras at nagmamadali siyang naghubad. Ngunit nabigla siya nang makita niya na ang nakaupo sa kama ay hindi ang inosente at kaibig-ibig na assistant, kundi ang babae sa bahay. Tinulungan ni Tide si Tian Sians na turuan ang matandang manyak ng leksyon sa ganitong paraan. Si Tide naman, pansamantalang nawala ng trabaho si Tide at naging isang warang asawa na gumagawa ng lahat ng paraan upang mapakita ang pagmamahal sa kanya. Ngunit alam niya na kailangan niyang pigilan ang kanyang pagkasuklam at magkunwari sa harap niya. Pagkatapos siyang halikan, tumakbo siya agad upang magsipilyo ng ngipin. Sa pagtulog, sinubukan niyang lumayo sa kanya sa pamamagitan ng paghiga sa gilid ng kama. Kahit ang almusal na ginawa niya ay itinapon niya agad sa basurahan. Hindi mapakali si Don doon at nag-aalala nang iwasan siya ni G.E. Denhi. Nagpadala siya ng larawan na may epekto ng dugo sa mukha sa kanya. Nagmadaling pumunta si G.E. Denhi at nalaman niya na niloloko lang siya nito. Binalaan niya ito na sensitibo ang sitwasyon, kaya huwag muna silang mag-ugnayan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umuwi siya agad. Samantala, nagreklamo si T.D.V. kay Sen Sians na kaya niyang harapin si G.E. Denhi sa lahat ng aspeto. Dinala ni Tian Xian si Tizihi sa isang Chinese traditional medicine practitioner upang humanap ng solusyon. Sinimula ni Tizihi ang kwento sa pamamagitan ng pagsasabi na ang asawa ng kaibigan ko at humingi ng gamot na makakabawas sa pagnanasa. Ibinigay ng doktor sa kanya ang pampakalma, ngunit binanggit niya na mayroon itong side effect ng pagiging inaantok at emosyonal. Nang gabing iyon nang umuwi siya, gustong makipag-ugnayan ni G.E. Denhi. Nagdahilan si Tizihi na mabaho ang kanyang hininga at pinainom siya ng pampakalma. Pagkatapos, nagkunwari siyang maliligo at sinabihan ang kanyang asawa na maghintay. Nagtagal si T.D. sa banyo at nang lumabas siya, gaya ng inaasahan, mahimbing na ang tulog ni G.E. at inimbitahan ang mag-asawa na dumalo sa premiere ng pelikula. Kailangan niyang pigilan ang kanyang inis, nagkunwari na isang masayang mag-asawa sa gitna ng karamihan. Dumating si Don doon nang hindi imbitado at kusa siyang bumati sa direktor, ngunit hindi man lang siya nito pinansin. Sa sandaling iyon, lumapit si T.D. at agad na nakipag-usap ang direktor sa kanya. Niya na pagkatapos ng premiere ay magkasama silang maghahapunan. Gustong inisi ni T.D. si Don doon, kaya ipinakilala niya ito sa direktor. Si Don doon ay ang matalik na kaibigan na pinagbibintangan na may madilim na relasyon sa aking asawa ilang araw na ang nakalipas. Sinadya pa niyang sabihin na nagkamali lang ang mga tao. Sa totoo lang, may kasintahan na si Don doon. Pagkatapos sabihin iyon, sinadya pa niyang tanungin ito kung kailan niya ipapakilala ang kanyang kasintahan sa kanya. Naging lubos siyang nahihiya, kaya mabilis na umeksena si T.E. at sinabing oras na upang pumasok sa sinehan. Habang nanonood ng pelikula, bigla siyang naantig sa nilalaman, yumakap siya kay T.D. at umiyak. Naalala ni T.D. ang sinabi ng doktor
at alam niya na nagsimula ng gumana ang gamot. Nagsimulang maging emosyonal si Tiden at nalaman niyang patuloy siyang tinitingnan ni Doon mula sa likod. Sadyang niyakap niya ang kanyang asawa upang inisin ito. Pagkatapos, ibinahagi ni Tiden sa kanyang assistant ang galit na mukha ni Doon. Tuwang-tuwa rin si Tianxian. Gayunpaman, mayroon din siyang kinatatakutan. Dahil sa trabaho, kailangan pa rin niyang makipag-ugnayan kay Effie at natatakot siyang pahirapan siya nito. Upang matulungan si Tianxian na matapos ang gawain, binago muna niya ang kanyang hitsura. Tinulungan niya siyang dominahin ang kalaban sa pamamagitan ng kanyang presensya at ibinahagi sa kanya ang kanyang karanasan. Kung babaliktarin ni Effie ang sitwasyon, binalaan niya ito gamit ang mga kaugnay na batas. Sa huli, ginamit niya ang pagpupulong nila upang takutin ang kalaban. Kung hindi siya pipirma, ibubunyag niya na gusto niya ang isang empleyado mula sa kanilang kumpanya. Gaya ng inaasahan, natakot si Effie at masunuring pinirmahan ang kontrata. Tuwang-tuwa si Tianxian at inanyayahan si Tidhe na maghapunan sa kanilang bahay upang magdiwang. Matapos ang pagtulong sa isa, naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin. Sa nakalipas na 2 taon, lalong lumamig ang kanyang asawa sa kanya. Kahit nang matagumpay na nakalikom ng pondo ang kumpanya, hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa selebrasyon. Nalaman lang niya ito mula sa ibang tao. Agad na tinanong ni Tidhe ang oras at lugar at nagdesisyon na dadalhin niya si Tianxian upang sirain ang party. Kasabay nito, nakaramdam si Doon ng pagduduwal. Nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Tidhe. Nang makita niyang tumatakbo ito, tinawagan niya ito. Nakita niyang inilabas ni Tidhe ang kanyang telepono, ngunit hindi niya sinagot. Nagduda si Doon na gusto siya nitong iwan upang bumalik sa kanyang pamilya. Nang umuwi si Tidhe, tinawag niya si Tidhe, ngunit walang sumasagot. Nagulat siya nang makita niya si Doon na nakaupo sa sala. Kinabahan siya, natatakot na baka may matuklasan si Tidhe. Sinabi ni Doon na huwag siyang mag-alala dahil bumili lang siya ng pagkain. Hindi pa siya agad makakabalik. Pagkatapos sabihin iyon, sinuot niya ang mga damit ni Tidhe at humiga sa kanyang kama. Nag-imagine siya na papalitan niya ang posisyon ni Tidhe. Nag-aalala si Tidhe at hinila siya patayo at sinuotan siya ng damit. Binalaan pa niya ito na huwag siyang maglaro ng apoy dito. Walang pakialam si Doon at patuloy na niyakap siya at walang pakialam na hinalikan siya. Sa sandaling iyon, bumalik si Tidhe at binuksan ang pinto ng silid. Nang umuwi si Tidhe, ang nangangalaga ng pusa at ang manok ay inayos na ang kanilang mga hitsura. Ang isa ay nakaupo sa sala at ang isa naman ay bumaba mula sa itaas. Alam niya kung ano ang ginawa nila. Ngunit nagkunwari siyang walang alam at pinanatili ang kanyang kaibigan upang kumain. Habang kumakain, biglang tinakpan ni Doon ang kanyang bibig at gusto siyang sumupa. Paglabas niya sa banyo, tuwang-tuwa siyang ibinahagi ang masayang balita na buntis siya. Natakot si Tidhe at nabilaukan. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng kanyang kasintahan. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang matalik na relasyon sa pagiging magkapatid at gusto niyang maging ninang si Tidhe sa bata. Alam na ba ng iyong kasintahan? Sinabi ko lang sa kanya, sabi niya, at nakita niyang hindi komportable si Tidhe. Nagdahilan si Doon na masama ang kanyang pakiramdam at umalis muna. Agad na nagdahilan si Tidhe upang sundan siya. Palagi siyang gumagawa ng ligtas na paraan, kaya nagulat siya kung paano nabuntis si Doon. Nag-inarte siya, nagkunwaring kaibig-ibig, at pinilit si Tidhe na hiwalayan si Tidhe at akuin ang responsibilidad para sa kanya at sa bata. Sa puntong ito, tanggapin na lang niya ang katotohanan. Sinabi niya sa kanyang kalaguyo na bigyan siya ng kaunting oras. Nagsamantala si Doon sa kanyang pagbubuntis at lalo siyang naging mapuso. Sa simula ay balak ni Tidhe na iayain si Tidhe kumain. Ngunit bago sila umalis, nakatanggap siya ng text message mula kay Doon na pinilit siyang pumunta agad sa bahay nito. Kung hindi, sasabihin niya ang lahat kay Tidhe. Wala nang nagawa si Tidhe at nagsinungaling na may biglaan siyang gagawin kaya hindi siya makakasama sa hapunan. Siyempre, alam ni Tidhe kung sino ang pupuntahan niya. Umarte siya at sinabing mamamasyal siya kasama ang kanyang kaibigan. Upang hindi magduda si Tidhe, ibinigay ni Tidhe ang kanyang credit card para gamitin niya. Ginawa lang niya iyon, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng walang katapusang mensahe ng paggamit ng card. Mahigit 100,000 yuan ang nawala. Nasaktan si Tidhe at tinawagan niya si Tidhe upang tanungin kung ano ang binili niya. Nagkunwari siyang sinisisi ang sarili at tinanong siya kung masyado siyang maraming nabili. Hindi siya naglakas loob na inisin si Tidhe at nagpatuloy na umarte bilang isang mapagbigay na asawa. Magkano man ang gastusin ni Tidhe ay susundin niya. Ibinaba niya ang tawag at tiningnan ang damit na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 sa kanyang assistant at nasiyahan siya. Dinala niya si Tianxian sa lugar kung saan nagdaos ang kanyang asawa ng selebrasyon para sa kumpanya. Upang maging maganda siya sa pagdating niya, agad na nakuha ng assistant ang atensyon ng lahat. Hindi masaya ang kanyang asawa na pumunta siya doon nang walang paalam. Ngunit nang marinig niya ang mga papuri ng mga tao sa kanyang kagandahan, natuwa siya at agad siyang hinila paupo. Nang imbitahan siya ng lahat na magsalita, biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang asawa mula sa isang investor. Gustong bawiin ng kabilang panig ang kanilang investment at nang makita ni Tianxian ang seryosong mukha ng kanyang asawa, nag-alala siyang tinanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sa kanyang galit, sinampal siya ng kanyang asawa na nagdulot ng kahihiyan sa kanya sa harap ng lahat. Nasaktan siya at umiyak, ngunit walang pakialam ang kanyang asawa sa nararamdaman niya. Sa halip ay bumalik siya sa mesa at nagkunwaring nag-aalok ng inumin. Sa kabilang banda, dinala ni Tidhe si Tidhe sa isang charity auction. Sinabi niya na ang paglahok sa maraming ganitong aktibidad ay makakatulong na alisin ang
mga negatibong epekto mula sa nakaraan. Upang mabilis na makabalik, pinasalamatan ni Ji Deng si Ti sa pag-aalala sa kanya. Hanggang sa ipahayag ng Yifi na bumili siya ng isang diamond ring na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan para kay Ti. Ang pagiging mapagmahal sa asawa sa harap ng lahat ay lalong nagpapatunay na ang chismis ay peke. Nahulog sa bitag si Ti Deng at ipinahayag niya sa publiko. Talagang nagbid ako sa diamond para sa aking asawa. Nagpahayag pa siya ng matatamis na salita at umarte na parang isang mapagmahal na mag-asawa. Ang nakakahiya, ang lahat ng bank card ni Ti Deng ay hindi sapat para sa 2 milyon. Agad na inilabas ni Ti ang kanyang card upang makatulong. At may halong pagmamahal na sinabi na pareho lang naman ang atin, kahit kaninong card ang gamitin ay pareho lang. Napuno ng pasasalamat si Ti Deng, ngunit hindi niya alam na ang lahat ng card ay bahagi ng plano ni Ti upang ilipat ang kanilang mga ari-arian. Sinabi ng abogado sa kanya na ang mga bagay tulad ng alahas at mamahaling gamit ay personal na ari-arian at hindi kasama sa marital property. Ngunit dahil ang mga alahas ay napakamahal, ituturing pa rin ito ng korte bilang marital property. Sa sitwasyong ito, maaaring mag-isip si Ti ng paraan upang ibigay sa kanya ng lalaki ang mga alahas. Ang kondisyon ay kailangan niyang sabihin ng malinaw na ibibigay niya ito sa kanya. Bukod pa rito, mas maraming tao ang nakakaalam, mas mabuti, kaya ang mga alahas ay magiging personal niyang ari-arian. Unti-unting inilipat ni Ti ang halos lahat ng kanilang ari-arian. Habang kumakain kasama si Tian, nakita nilang dalawa si Don. Nag-aalala siya na buntis pa rin ito habang naglalakad at umiinom ng kape. Hula niya na may tiyak na panloloko sa likod nito. Sinadya ni Ti na itigil ang sasakyan sa harap ni Don at kusa siyang inalok na isakay. Nagtalo ang dalawang babae sa loob ng sasakyan. Lihim na sinabi ni Ti na buntis si Don, ngunit wala ang kanyang kasintahan. Siguro, hindi siya mahal ng lalaking iyon at mayroon lang siyang pisikal na pagnanasa sa kanya. Sa sandaling ito, ang ilaw sa harap ay naging pula. Mabagal ang reaksyon ni Ti ng kalahating segundo at nagmamadali niyang apakan ang preno. Dahil sa biglaang pagpreno, bumangga siya sa likod ng sasakyang nasa harapan niya. Nagbanggaan ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Sinisi ni Ti ang kanyang sarili sa harap ni Ji Deng. Wala siyang problema, ngunit natakot siyang maapektuhan ang bata sa sinapupunan ni Don. Nagmamadali siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Don at ng bata. Sinabi ng doktor na hindi buntis ang pasyente. Wala rin siyang problema, nahayag ang kanyang kasinungalingan. Tiningnan ni Ji Deng si Don at galit na umalis. Ang susunod niyang layunin ay sirain ang karera ni Ji Deng. Alam niyang kumakain ang amo ni Ji Deng sa isang restaurant. Kaya sinadya niyang dalhin ito upang makilala ang amo ng kalabang kumpanya. At nagpareserba sila sa parehong restaurant. Nang makita ito ng amo ni Ji Deng, nagduda siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin kung gustong lumipat ng trabaho ng lalaking ito sa kanilang kalaban. Inasahan na ni Ji ang hakbang na ito. Tinawagan niya ang isang tao at sinabihan na magpakalat ng balita. Sinabi niya na nakahanap na si Ji Deng ng bagong amo at gustong lumipat ng trabaho. Nang matapos ang pulong, pumunta ang dalawa sa parking lot upang kunin ang sasakyan. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang dumaan sa tabi. Upang protektahan si Ti, nasaktan niya ang kanyang tuhod. Lumambot ang puso ni Ti at tinawagan niya upang pansamantalang ihinto ang pagpapakalat ng balita na naghahanap si Ti ng bagong kumpanya. Dahil sa biglaang trabaho, kailangan niyang umalis muna. Inaliw siya ni Ti na kaya niyang umuwi mag-isa. Lalo siyang nakonsensya. Ngunit hindi niya alam na pagkaalis niya, sumakay na ito sa sasakyan ng kanyang kalaguyo. Maging ang insidente kanina ay isang dula na kanilang sariling nilikha. Lumabas na aksidenteng nakita ni Don na naghahanap ng abogado si Ti. Nakita niya ang petisyon sa diborsyo na ipinagkatiwala ni Ti sa abogado doon. Noon niya lang nalaman na hindi lang alam ni Ti ang kanilang affair, kundi lihim din nitong inililipat ang mga ari-arian. Maging ang hapunan kanina ay dinisenyo niya ng maaga. Dahil nakita ni Don ang amo ni Ji Deng, saka lang niya napagtanto na lihim na naghihiganti si Ti. Nakipagsabuatan si Ti Deng sa kanya upang bumuo ng dula na Hero Saves the Beauty kanina. Mula noon, pinapabayaan niya si Ti upang makahanap sila ng pagkakataon. Nangako si Ti Deng na babawiin niya ang lahat ng sa kanya at itatapon siya. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, napansin niyang malaki ang pagbabago ni Ji Deng. Hindi lang niya pinutol ang relasyon niya kay Don, kundi maingat din niyang inihanda ang kanilang ika-negatibo 3 anibersaryo ng kasal. Ipinahayag din niya sa publiko ang kanyang pag-ibig at isinuot sa kanya ang isang mamahaling diamond ring. Niyakap si Ti at mukhang naantig ang kanyang mukha. Pag-uwi nila, sinamantala niya ang pagiging walang atensyon ng kanyang asawa upang kunin ang gamot na inireseta ng Chinese traditional medicine practitioner. Sinabihan siya ni Ji Deng na tiyakin na maging maingat sa pag-aalaga ng singsing. Ito ang patunay ng kanilang pag-ibig. Sinunod ni Ti ang payo, tumayo at inilagay ang singsing sa safe. Nakita niya mismo nang ipasok niya ang password upang buksan ang safe. Saka lang siya nasiyahan at umalis. Habang nasa kama, nakatalikod siya sa kanyang asawa at mumiti ng mapagmataas. Ang pagbibigay ng diamond ring at ang pagkuha ng kanyang pagmamahal ay mga plano ng mag-asawang nangangalaga ng pusa at ng manok. Gusto niyang samantalahin ang kanyang pagiging walang pag-ingat upang makuha ang kanyang mga ari-arian. Nang sumunod na araw, sinamantala ni Ji Deng ang pagkawala ni Ti. Binuksan ang safe at kinuha ang lahat ng alahas upang ibenta. Plano niyang kunin ang pera at bumili ng mga
peking bagay upang ibalik. Nang matuklasan ni Tid, huli na ang lahat. Nag-inarte si Don Don at gusto niyang bumili ng branded na bag gamit ang perang pinagbentahan ng alahas. Sa sandaling ito, natapos na ng amo ang pagtatantiya at nag-alok siya ng presyo na 300,000. Ang dulang ito ay binalak ni Tid. Naramdaman niya na si Tia Denggu ay tila nagbago at biglang naging mabait sa kanya. Ang hindi normal na pag-ugali ay may kahina-hinalang dahilan. Ang oras ng pagbabago ni Tia Denggu ay nagkataon lamang. Napansin din niya na tinitingnan nito ang kanyang safe. Hula niya na nag-aarte ang lalaking ito, kaya makikipagtulungan siya sa kanya. Ngunit siya ang scriptwriter, kaya siya ang magpapasya kung paano magiging ang kwento. Bago pa man iyon, pinalitan na niya ang totoong alahas ng mga peke. Pag-uwi ni T.D., nakita niya si T.A. Dance na may dalang bag ng mga peking alahas at naghihintay sa kanya. Sa puntong ito, nagharap na silang dalawa. Inamin ng masamang lalaki ang kanyang pakikiapid. Ngunit gusto pa rin niyang hilahin ang kanyang asawa sa putik kasama siya. Nagmamataas siyang sinabi na may kasalanan din siya, kaya siya nagtaksil. Nagalit si T.D., ngunit natawa siya. Sadyang ayon sa iyong palagay, ang iyong panggagaya ay para lamang maintindihan ko ang aking sariling problema at maging isang mas mabuting ako. Napakagaling mo, dapat ba kitang pasalamatan? Sarkastikong sinabi ni T.D. kay T.E. Den. Pinasasalamatan siya sa kanyang panggagaya na tumulong sa kanya na alisin ang dalawang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay na siya at si Doon Doon. Tinawag ni T.A. Den si T.D. na baliw, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Dahil ang mas malaking bomba ay nasa likuran pa, akusado niya si T.E. Den na ninakaw ang kanyang totoong alahas na nagkakahalaga ng 400 milyong at gusto niyang ipapulis. Kahit na ang pulis ay magpasya na ito ay peking, ang issue na ito ay magdudulot pa rin ng kaguluhan. Ang entertainment reporter ay walang pakialam kung ang alahas ay totoo o peke. Tiyak na gagawa sila ng headline. Ang aking asawa ay lihim na nagnakaw ng alahas ng kanyang asawa para sa kanyang kabit. Kaya, ang lalaking si T.A. Denggu ay mananatiling nakaugnay sa dalawang salita panggagaya at pagnanakaw. Kung hindi niya gusto na masira ang kanyang reputasyon, kailangan niyang magdala ng 4 milyon para makuha ang kanyang reputasyon sa loob ng 3 araw. Si T.A. Denggu ay galit na galit, umuwi sa bahay ni Doon Doon para mag-ipon ng pera. Ngunit pareho silang kulang pa rin ng 1 milyon. Si T.D. ay nasisiyahan sa pagpaparusa sa masamang lalaki, habang ang malapit na kaibigan niyang si Tian Fenlu ay nagdurusa pa rin sa aking asawa. Inanyayahan siya ng kanyang asawa na kumain, ngunit nang pumunta siya sa kumpanya para hanapin siya, nalaman niya na umalis na siya para sa isang business trip. Nakita siya ng mga empleyado ng kumpanya na hindi alam na umalis ang kanyang asawa, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng mukha. Bago umalis, narinig niya ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa insidente noong sinampal siya ng kanyang asawa sa harap ng lahat. Nagbubuhat si Tian Fens ng isang kahon ng delivery sa bahay, at nang makita siya ng kapitbahay na si Andrew na nahihirapan, nag-alok siyang dalhin ito sa loob para sa kanya. Umuwi si Tian Fenzu at nakita ang isang tasa ng panauhin na may bakas ng paggamit at tinanong niya kung sino ang dumating sa bahay. Sinabi ng katulong na si Andrew sa itaas na palapag ang nagdala ng mga bagay sa loob at tinuruan siya ng kanyang asawa sa isang patriarkal na tono. Sinasabi na ngayon ay isang may asawa na siya at dapat siyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa ibang lalaki. Pagkatapos magsalita, binigay niya ang isang bag sa kanya. Sinabi sa kanya na labhan ang damit na iyon at tandaan na labhan ito sa pamamagitan ng kamay. Kahit hating gabi na, si Tian Fedlu ay nagising ng kanyang telepono habang siya ay natutulog at sinabi sa kanya ng kanyang asawa na magdala agad ng isang kagyat na dokumento. Hindi siya nag-alinlangan at pagdating niya, nalaman niya na ito ay isang karaoke bar. Nakita niya ang kanyang asawa na nag-iinuman kasama ang isang grupo ng mga tao na hindi naman abala sa trabaho. Naghihiyawan ang mga tao, pinupuri ang asawa niya na mahusay, na kaya niyang tawagin ang kanyang asawa para lamang sa isang taya. Noon lang naintindihan ni Tian Fenz na siya ay naging pusta sa panalo o talo ng kanyang asawa at galit na umalis. Hinabol siya ng kanyang asawa at patuloy na binabrainwash siya. Sinasabi na ang karamihan sa mga taong naroroon ay mga kliyente at ang pagpapasya sa kanila ay bahagi rin ng kanyang trabaho. Matagumpay na na-brainwash si Tian Fenz at madaling pinatawad ang bastos na lalaki. Hindi niya alam na pagkaalis niya, ipinagyayabang ng kanyang asawa sa mga kliyente na kontrolado niya ang kanyang asawa at hindi ito nagalit. Kinabukasan, hindi sinasadyang nabangga ni Tian Fenz si Andrew sa pasilyo na nagpapabagsak sa barbecue na kakabili niya lang. Siya ay labis na nag-aalala at gusto niyang bayaran siya, ngunit mabilis na iniling ni Andrew ang kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na dumating ang kanyang asawa at direktang ibinigay ang 100 yuan kay Andrew at sarkastikong sinabi na ang kanyang pamilya ay kayang magbayad. Pagdating sa bahay, sinaway ni Tian Fenzu ang kanyang asawa sa kanyang bastos na pag-ugali, ngunit pinaghihinalaan siya nito na mayroon siyang relasyon kay Andrew. Galit na lumabas si Tian Fenz ng bahay at ang kanyang asawa ay sumigaw sa likuran niya. Pumunta siya para hanapin si T.D. Hindi nagtagal, habang nasa isang pulong, si T.D. ay biglang nakaramdam ng sakit ng tiyan. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital para magpatingin at nakatanggap siya ng isang nakakagulat na balita. Siya ay buntis. Si Tian Xianju ay pumunta sa ospital para samahan siyang ipa-abort ang sanggol. Ngunit sinabi ng doktor na ang schedule sa linggong ito ay puno na at ang pinakamaaga ay sa susunod na linggo. Nakita niya na si T.D. ay medyo nag-aalangan, kaya pinayuhan niya itong mag-isip ng mabuti at totoo nga, ang kanyang puso ay naguguluhan. Nang malaman niya na siya ay buntis, hindi niya naisip na itago ang sanggol. Ngunit pagkatapos ng ultrasound, naramdaman niya ang kababalaghan ng buhay sa loob at bigla siyang nakaramdam ng pagmamahal. Dati, siya ay laging ang bida, ngunit ngayon ay kailangan niyang maging isang supporting role para sa iba.
lalo na ang bida ay isang 18 line na artista na walang itsura at walang kakayahan sa pag-arte, na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanya. Sa panahon ng pahinga, nakita niya ang isang kontrata sa bag ng manager. Nag-alok siya na hawakan ang bag para sa kanya, at nang pumunta ang manager para sagutin ang telepono, dinala niya ang bag sa kotse. Nang makita ito ni Tian Sen, nagmamadali siyang sumunod. Nagkita si T.A. Dengue at si Don Don sa kotse. Siya ay labis na nababalisa nang makita ang 1 milyong sahod sa kontrata ng 18 line na artista. Samantala, si Don Don ay nag-aalala lamang kung talagang kailangan nilang ibigay ang pera na pinaghirapan nilang kitain kay Tid. Sa kasalukuyan, kontrolado sila ni Tid sa lahat ng bagay. Natatakot si T.A. Dengue na hindi siya makakakuha ng anumang pera kapag naghiwalay sila. Tinuwad ni T.A. Dengue si Don Don dahil nakahanap na siya ng paraan para harapin si Tid. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang ESP at sinabi na sa loob nito ay ang script na ginugo ni Tid ng ilang taon upang isulat. Ang script na ito ay nabenta na sa isang kumpanya ng pelikula. Kung hindi pumayag si Tid na hatiin ang ari-arian, ilalantad niya ang script na ito. Sa ganoong paraan, hindi lamang mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon, kundi haharap din siya sa malaking kabayaran. Narinig ni Tian Sengo ang buong pag-uusap nila. Habang bumababa si Don Don sa kotse para maghatid kay T.A. Den, sumilong siya sa loob ng kotse at lihim na kinuha ang ESP. Dahil napakahalaga ng bagay na ito, dinala niya agad ang ESP sa bahay ni Tid. Pagkatapos niyang marinig ito, siya ay nalito. Hindi siya nagsulat ng anumang script sa loob ng ilang taon. Nang isaksak niya ang ESP sa computer, nalaman niya na wala itong laman. Biglang, nakatanggap siya ng isang video mula kay T.A. Den. Ito ay isang video ng isang katulong na lihim na pumapasok sa kotse. Pagkatapos, ang balita tungkol sa sahod ng 18 line na artista ay lumabas din mabilis na napagtanto ni T.A. na nahulog si Tian Sen sa isang bita. Sinadya ni T.A. Den na sabihin ang mga salitang iyon para hikayatin siyang nakawin ang ESP, at pagkatapos ay lihim na kunan ng video ang kanyang pagpasok sa kotse. Bukod pa rito, sinadya niya ring ilagay ang kontrata ng 18 line na artista sa kotse. Inakusahan niya si Tian Sen ng paglalantad ng impormasyon tungkol sa sahod ng artista. Nagkita ang 4 na tao para mag-usap at hindi na nagtago si T.A. Den. Matagal na niyang pinaghihinalaan si Tian Sen, at ang huling galaw ay para lamang maakit ang ahas sa labas ng lungga, at totoo nga na nahulog siya sa bitat. Hiningi niya na hatiin ang ari-arian at ipaalam sa publiko na sila ay naghiwalay ng mapayapa. Si Don Don ay nagdemand ng may kasakiman na pinilit si T.A. na magsulat ng isang engranding script. Dito, siya at si T.A. Dengo ang magiging bida. Bukod pa rito, humingi din siya ng malaking kabayaran. Kaya naman, sinumpa ni Tian Senvu ang walang kahihiyang mag-asawa. Sa gitna ng galit na pagtatalo, hindi niya sinasadya na masabi na si T.A. ay buntis. Pagkatapos marinig ito ni T.A. Den, nag-alala siyang nagtanong kung totoo ba ito. Sinabi ni T.A. sa kanya na huwag mag-alala, gusto niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanya, kaya hindi niya kailanman naisip na itago ang sanggol. Pagkatapos, sumagot siya kay Don Don na mas mabuting huminto na sila habang sapat pa. Kung magpapatuloy pa rin sila, hindi siya mag-aalala na tuluyang mag-iba ang kanyang ugali. Pumayag si T.A. Dens na hatiin ang ari-arian ang hindi nagbanggit ng iba pang kahilingan. Si T.A. ay umalis kasama si Tian Sen. Bago umalis, sinabi pa niya sa kanila ng may kapangyarihan na mula ngayon ay magtatrabaho na siya para sa kanya. Sa daan pa uwi, patuloy na iniisip ni T.A. Dengo ang pagbubuntis ni T.A. Dahil sa pagkawala ng atensyon, muntik na siyang magdulot ng banggaan sa trapiko. Kinagabihan, nakita ni Don Don si T.A. Den na naninigarilyo sa sala. Alam niyang interesado ang kabilang partido sa sanggol sa sinapupunan ni T.A. Kaya lihim siyang sumumpa na hinding-hindi niya hahayaang ipanganak ang sanggol. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, dinala ni Tian Sen ang kanyang pagod na katawan pa uwi. Ang kanyang asawa ay umiinom ng alak sa bahay. Hindi masaya dahil huli siyang umuwi at walang nagluluto para sa kanya. Bumagsak ang telepono sa sahig. Nakita niya ang ulat ng pagbubuntis sa loob at walang pag-aalinlangang inakusahan ang kanyang katulong ng panggagaya. Sinabi niya na ang ulat ay hindi sa kanya, ngunit hindi siya nakikinig. Sinumpa niya si Andrew sa itaas na palapag bilang kanyang kasintahan. Binuksan ni Andrew ang pinto, natatakot na baka ang pagbangga ay magdulot ng pagkawala ng malay sa kanyang asawa. Kinabukasan, nang magising siya, tapos na ni Tian Senzu ang pagpirma sa mga dokumento ng diborsyo. Dati, siya ay nagtitiis ng lahat, ngunit hanggang kahapon nang siya ay siniraan, naintindihan niya na hindi siya mahal at nirerespeto ng kanyang asawa. Ang pagtingin niya sa kanya ay parang katulong na tawag kung kailan gusto at itaboy kung kailan gusto. Muling kinuha ng kanyang asawa ang ulat ng pagbubuntis at nakita na talaga na nakasulat doon ang pangalan ni Tid. Kahit na alam niyang nagkamali siya sa pag-akusa sa kanyang katulong, hindi niya matanggap na sinuway siya nito, kaya pinilit niya itong pumirma sa mga dokumento ng diborsyo. Kinabukasan, si Don Don ay naghanap ng manager para kumbinsihin si T.A. Dens na pilitin si T.A. na ipa-abort ang sanggol. Kung ipapanganak ni T.A. ang bata, maaari niyang gamitin ang bata upang siraan siya. Hindi lamang siya hihingi ng alimony, kundi siya rin ay masisira ang pangalan sa pag-iwan sa kanyang asawa at anak. Masisira ang kanyang karera, kaya hindi na niya kinaya ang pananakit at nagpunta siya para hanapin si T.A. Ngunit hindi niya ito pinilit
pinilit na ipa-abort ang sanggol, kundi walang hiya niyang inalok na magbalikan sila. At sinabi pa niya ang klasikong linya ng mga taksil na lalaki, ang isang bata ay hindi maaaring walang ama. Sumagot si T. Divi, hindi siya makahanap ng isang mabuting asawa para sa kanyang sarili, ngunit tiyak na pipili siya ng isang mabuting ama para sa kanyang anak. Nagpasya siyang magpa-opera sa susunod na Miyerkules. Nang makita niya na si T.A. Dengyu ay hindi pa rin sumusuko, patuloy siyang nagmamakaawa. Nagpanggap si T. Divi na pumayag na makipagbalikan sa kanya, ngunit ang kondisyon ay kailangan nilang magdiborsyo muna at magpakasal muli. Ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanya, at sa hinaharap ay hindi na niya maaaring gamitin ang kanyang pangalan para makakuha ng trabaho. Pagkarinig nito, agad na inilabas ni T.A. Dengyu ang kanyang tunay na kulay. Sarkastikong tumawa si T.A. Alam niya na ang masamang lalaki na ito ay walang mabuting intensyon, at sa ilang salita lang ay naibunyag na niya ang kanyang tunay na kulay. Nang umalis si T.A. Deng sa bahay, nag-aalala si Don Don na tinanong ang resulta. Siya ay nababagabag at iniwan ang isang linya na si T. Divi ay magpapa-opera sa Miyerkules. Si Don Don ay nagalak nang makita niya na naabot na ang layunin. Pagkatapos makipag-usap kay T.A. Deng, nagtungo si T. Divi sa istasyon ng pulisya. Habang nalulungkot si Tien Siens na umiinom ng alak sa bar, isang lalaki ang lumapit at gusto siyang hilahin. Nagalit siya at sinipa niya ang lalaki, sinasaktan ang kanyang maselang bahagi. Ang insidente ay umabot sa istasyon ng pulisya. Kaya, tumawag siya para humingi ng tulong kay T. Divi. Nagmadali siyang pumunta para sunduin si Tien Siens. Ibinahagi niya na nag-file na siya para sa diborsyo. Noong panahong iyon, naramdaman niya na napakatapang niya, ngunit pagkatapos ay medyo nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Sa unang 2 taon ng kasal, akala niya ay mabuti ang kanyang asawa sa kanya. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, habang lalo pang umunlad ang kumpanya, lalo siyang naging malamig sa kanya. Naramdaman niyang siya ay walang silbi, at kahit ang kanyang ipinagmamalaking asawa ay wala na. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina at walang kakayahan. Hindi nagsalita ng mahaba si T. Divi para turuan siya, kundi bigla niyang binalik ang kotse sa isang interseksyon. Agad na nagpaalala ang navigation system. Lumihis ka sa daan, nire-route na namin ang iyong ruta. Mangyaring pumili ng angkop na lugar para bumalik. Ibinigay niya ang linyang ito kay Siens. Ganyan ang buhay, kung alam mong mali, huwag kang maging parang isang gamugamo na lumalipad patungo sa apoy. Ang pagtigil sa tamang oras ay ang tamang desisyon. Isang sulyap at Miyerkules na. Ngayon, si T. Divi ay pumunta sa ospital kasama si Tien Siens para sa operasyon. Habang naghihintay, isang buntis na babae na may mahirap na panganganak ay nangangailangan ng agarang dugo. Ang kanyang grupo ng dugo ay tugma sa kailangan nila, kaya agad siyang nag-donate ng dugo nang walang pag-aalinlangan. Ang buntis na babae at ang kanyang anak ay parehong ligtas. Nang makita ang masayang pamilya na nagtitipon sa paligid ng bagong panganak, si T. Divi ay naanti. Gusto niya ring hayaan ang sanggol sa kanyang sinapupunan na maramdaman ang magandang mundong ito. Sa huli, nagpasya siyang itago ang sanggol. Agad na sumang-ayon si Tien Siens sa kanyang desisyon. Hindi nila inaasahan na pagbalik nila, nakita nila si T.A. Deng at si Don Don. Si Don Don ay nag-aalala na baka may mangyari sa gitna. Gusto niyang makita ng personal si T. Divi na ipa-abort ang sanggol bago siya makapag-relax. Pinilit niya si T.A. Deng na dalhin siya doon. Ngayon na nagbago ang isip ni T. Divi, nagalit si Don Don at sinaway siya. Sabi niya, hindi siya tumupad sa kanyang salita. Hindi pinansin ni T. Divi si Don Don at idineklara na siya mismo ang magpapalaki sa kanyang anak. Simula ngayon, wala na siyang kinalaman kay T.A. Deng. Pagkatapos niyang linawin ang mga hangganan sa kanila, si T. Divi ay umalis ng may pag-asa. Nagsimula siyang magplano para sa mga bagay bago at pagkatapos ng panganganak. Pumili siya ng isang nangungunang ospital para sa panganganak. Pagkatapos ay namili siya ng mga gamit para sa bagong panganak. Maingat niyang pinalamutyan ang silid ng bata. Inisip ni Tien Siens na masyadong maaga pa para palamutihan ito. Ngunit nagpa siya si T. Divi na manganak kaya gusto niyang ibigay ang pinakamabuti para sa sanggol. Gusto niyang maramdaman ang saya ng pagiging ina habang pinalamusyan niya ang silid. Bago umalis ang katulong, sinabi ni T. Divi sa kanya na magbihis ng maganda sa gabi at dinala siya sa isang date. Si Tien Sienyu ay nagme-makeup nang biglang dumating ang kanyang asawa nang walang paunawa. Sabi niya na umuwi siya para kumuha ng mga gamit at nakita siyang nakasuot ng maikling damit at may lipstick at kilay. Bigla siyang nagselos at tinanong niya kung sino ang kasama niya. Sinabi ni Tien Siens na malaya siyang lumabas kasama ang sinuman at hindi kailangang magulat sa kanya. Ang mga bagay na hindi mo makuha ay laging nakakaintriga. Nakita ng kanyang asawa na sumakay sa kotse at umalis na walang pagmamahal sa kanya. Ngunit sa halip ay nag-aalala siya sa kanya. Dinala siya ni T. Divi sa tuktok ng bundok para ipagdiwang ang kanyang pagiging isang solong ina. Ang pagsira sa relasyon ni Tien Siens sa masamang lalaki, ang dalawa ay nagpalitan ng mga masasakit na salita tungkol sa masasamang lalaki. Inilabas ang lahat ng kanilang galit. Nang ihatid ni T. Divi si Tien Siens sa bahay, bigla nilang nakita ang kanyang asawa na naghihintay sa pinto na may regalo. Ginamit ni Tien Siens ang impluwensya ng alak para hampasin ang kanyang asawa na naging dahilan upang siya ay tumakas. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ang kanyang asawa. Sa una, hindi niya ito pinapansin, ngunit pagkatapos ay ang kanyang asawa, isang bayani, ay iniligtas siya. Nang bumagsak ang florera, hinila siya nito na naging dahilan
dahilan upang siya ay matamaan at dumugo. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tian Xianzu ang pagkaantig at siya ay humingi ng paumanhin. Sinasabi na pagkatapos nilang magkahiwalay, nalaman niya kung gaano siya kahusay. Umaasa siya na bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon para magbago. Si Tian Xianzu ay lumambot ang puso at pumayag na magpatawad at magsimula muli. Pagkatapos magkaayos ang dalawa, nakita niya muli ang kanyang asawa na sinasaktan ng ibang tao. Kinuha ni Tian Xianzu ang kanyang telepono at tinakot ang mga ito na kung hindi sila aalis, tatawag siya ng pulis. Umalis ang malalaking lalaki at tinulungan niya ang kanyang asawa na makauwi. Tinanong siya kung bakit siya sinasaktan ng mga taong iyon. Sinabi niya sa kanyang asawa na niloko siya ng kanyang kasosyo at ginamit ang kanyang pangalan para mangutang ng 5 milyong piso na may mataas na interes. Ngayon, pinipilit siya ng nagpautang na magbayad. Pinaghihinalaan ni Tian Xianzu na nakipag-ayos ang kanyang asawa para lamang makauwi at makatakas sa utang. Ngunit nang makita niya siyang tumatawag sa lahat para mangutang ng pera, nag-alala siya na ang mga sigarilyo ay nagiging bundok at siya ay lumambot muli. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon sa loob ng maraming taon para bayaran ang isang bahagi ng utang at ang natitirang bahagi ay kailangan nilang pag-isipan kung paano babayaran. Siya ay naantig at niyakap niya ang katulong, ngunit sayang na hindi niya nakita ang kanyang ngiti. Sa kabilang banda, si Don Don ay nag-aalaga kay Ji Deng na lasing dahil simula nang maghiwalay sila ni Ti. Siya ay patuloy na binabaliwala. Naalala niya ang mga araw na nasa likod niya si Ti at patuloy siyang tumatawag ng asawa ko. Gusto niyang ipakita sa iba ang talento ng isang mahusay na manunulat ng script. Nakikinig si Don Don sa tabi at ang asawang tinawag ni Ji Deng ay si Ti. Galit si Don Don at inanyayahan si Ti na lumabas at binigyan siya ng isang advertisement ng ospital na nagsasabi na si Ji Deng ay nagpa-schedule na para sa kanya na pumunta sa isang pribadong ospital para sa operasyon upang ipa-abort ang sanggol. Hindi na gusto ni Ti na makipag-usap sa clone na ito at tumalikod siya at umalis. Nagalit si Don Don at hinabol siya mula sa likuran. At nang malapit nang bumaba si Ti sa hagdan, bigla niya itong itinulak gamit ang dalawang kamay. Bumagsak siya sa hagdan at ang kanyang dugo ay namansahan ang kanyang damit. Dahil sa pagbagsak sa hagdan, nalaglag ang kanyang sanggol. Tiningnan niya ang maingat na pinalamusya na silid ng bata at labis siyang nasaktan. Kaya, kailangan niyang maghiganti sa mag-asawa na ito at humingi ng hustisya para sa kanyang anak na hindi pa naipapanganak. Hinanap niya ang manager ni Ji Deng at sinabi niya agad ang layunin ng kanyang pagpunta na hinihiling na sirain niya si Ji Deng kasama niya. Ang manager at si Ji Deng ay matagal nang gumagawa ng masasamang bagay kaya hindi niya tinanggap ang kahilingan ni Ti. Kinuha ni Ti ang mga litrato at inakusahan ang manager na kumukuha ng komisyon pagkatapos kumuha ng bagong talento. Bukod pa rito, kailangan pang lihim na ibigay ng bagong talento ang 20% ng kanilang kita sa kanya. Kung mabubunyag ang mga iskandalong ito, hindi na makakapagtrabaho pa ang manager sa industriya. Dahil hawak siya sa leeg, napilitang makipagkompromiso ang manager. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap si Ti Deng ng tawag mula kay Don Don na nagsasabing walang laman ang ibinigay niyang credit card na nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanya nang hindi niya mabayaran ang mga binili niya. Naghinala si Ti Deng, may bayad dapat mula sa isang dating pelikula na inilipat sa card na yon. Hindi rin niya alam kung bakit hindi pa ito dumating. Pagkatapos akitin si Don Don, binalak niyang tapusin ang shooting para sa araw na ito at alamin ang dahilan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ng tawag ang direktor at biglang inanunsyo na walang shooting ngayong araw. Galit na pinuntahan ni Ji Deng ang amo para kumprontahin siya. Sumagot ito na hindi lang ngayong araw ang walang shooting, kundi lahat ng kanyang mga schedule sa hinaharap ay kinansela na. Idinagdag ng manager, nalaman na ng kumpanya na ipinagkalat niya ang tungkol sa mataas na bayad ng isa pang sikat na artista. Galit na sinabi ng amo na dahil sa ginawa niya, patuloy na binabatikos ang artistang iyon na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Nagpa siya ang kumpanya na tapusin ang kontrata niya at edemanda pa siya para sa danyos. Sinumbatan ni Ji Deng ang amo na walang konsensya na matagal na siyang nagpapasok ng pera sa kumpanya at ngayong may problema siya, gusto na siyang paalisin ng kumpanya. Sinabi ng amo na harapin niya ang katotohanan na kahit kumita siya noon para sa kumpanya, lahat ng mga resources na iyon ay ibinigay ni Ti. Kung wala si Ti, wala siyang halaga. Hiniling ni Ji Deng sa manager na ipagtanggol siya, ngunit hindi ito makatingin sa kanya. Agad niyang napagtanto na ang manager mismo ang nagbunyag ng issue tungkol sa pagpapababa niya ng bayad. Hinarang niya ang manager sa parking lot at tinanong kung bakit siya sinaktan nito. Sa ilalim ng matinding pressure, inamin ng manager na tinakot siya ni Ti. Nag-aalab sa galit, nagmamadaling pinuntahan ni Ji Deng si Ti para kumprontahin siya. Inamin niya na siya ang unang nagloko, ngunit hindi dapat nagpapatuloy si Ti sa ganitong paraan. Ngipin sa ngipin, sinabi ni Ti na kahit pa magkasama silang magpunta ni doon sa impyerno, hindi pa rin iyon sapat na kapalit sa pagkawala ng kanyang anak. Tinawag niya itong tunay na duwag na wala siyang halaga kung wala siya. Nasaktan ng pride ni Ji Deng, kaya malakas niyang itinulak si Ti. Sumalampak ang mukha niya sa mesa at agad na dumugo ang sugat, ngunit sa halip na magalit, tumawa siya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang umangat ang kurtina at nakita ni Ji Deng na napakaraming manonood sa ibaba. Sabay-sabay na kinunan ng manonood ang insidente sa entablado gamit ang kanilang mga telepono. Nakatayo si Ji Deng sa gitna ng unos at may masamang kutob na may mangyayaring masama. Hindi siya binigyan ni Ti ng pagkakataon na kumilos at agad na tumawag sa pulis. Inirekomenda ng pulis na magkasundo ang dalawa sa formal na paraan. Ayaw niyang humingi ng tawad dahil hindi niya ito matanggap, ngunit tumanggi si Ti na magkasundo. Tiwala sa kanya
kanyang desisyon na ipakulong siya, si T.A. Dengu ay ikinulong ng 15 araw. Nagkagulo ang internet, ang masamang asawang nangaliwa at nanakit ng kanyang asawa ay kinondena ng hindi mabilang na mga netizen. Hindi rin nakatakas si Don Don, araw-araw ay nakakatanggap siya ng sandamakmak na mapanirang mensahe. Nag-aabang ang mga reporter sa labas ng bahay niya, naghihintay lang na lumabas siya para makakuha ng balita. Habang patuloy na kumakalat ang insidenteng ito, sinisi siya ng landlady dahil sa kanyang masamang pag-ugali. Mas gugustuhin pa niyang magbayad ng penalty kaysa paalisin siya. Nagalit si Don Don at pinalayas ang landlady. Ngunit, binigyan siya ng ultimatum ng landlady na kailangan niyang umalis sa loob ng 2 araw. Sa pagkakataong walang nakakakita, lumabas si Don Don para maghanap ng makakain. Kahit nagpalit siya ng sombrero para takpan ang kanyang mukha, nakilala pa rin siya at galit na nagtipon-tipon ang mga estranghero sa paligid. Una, sinadyang harangan ng isang tao ang kanyang daan na naging dahilan ng kanyang pagkadapa at pagkagasgas ng mukha. Pagkatapos, may kumuha ng telepono at kinunan ang kanyang kaawa-awang hitsura. Umiiyak na binisita ni Don Don si T.A. Dengi. Dali-daling tinanong ni T.A. Deng kung may nahanap ba siyang makakatulong para mailigtas siya. Galit na galit si Don Don dahil sa sitwasyon. Ang mga taong malapit sa kanya dati ay ayaw na siyang harapin ngayon. Kaya naman, wala siyang alam na paraan. Bago siya umalis, tinanong ni T.A. Deng kung may kinalaman siya sa pagkalaglag ni Tid. Itinanggi ito ni Don Don, sinisisi si T.A. Deng na naniniwala pa rin sa mga sinasabi ni Tid. Dumating ang 2 araw at pumunta ang landlady para paalisin si Don Don. Ngunit nakitang bukas ang pinto. Natagpuan niya si Don Don na walang kibo sa loob ng bahay. Gumawa siya ng isang kahabag-habag na eksena, nagkunwaring isang mahinang white lotus at lumuhod upang humingi ng tawad kay Tid. Nakita ni TDC ang panlilinlang ni Don Don. Mabilis niyang tinanggal ang benda sa pulso nito. Tulad ng inaasahan, mayroon lamang isang mapusyaw na pulang marka. Sa sandaling nabunyag ang kasinungalingan, agad na pinalaya si Don Don. Matapos harapin si Don Don, dinala ni TDC ang kanyang assistant para pumirma ng kontrata sa trabaho. Ang lahat ay napagkasunduan na. Ngunit, sa huling sandali bago pumirma, biglang nagbigay si FTF ng kahilingan. Sa sandaling nakita niya si Tian Sen, umibig siya sa kanya. Nais niyang ipakilala siya ni TDC kay Sen Sen. Hindi inasahan ni TDC na ganito na ang edad ni FD ay hindi pa rin siya desente. Upang protektahan siya, agad niyang tinanggihan ang pakikipagtulungan. Nang malaman ni Tian Xian na hindi sila pumirma ng kontrata, nagmadali siyang tanungin ang dahilan. Natakot si TDC na mandiri siya, kaya hindi niya sinabi ang totoo. Bumalik si Tian Xian sa conference room para kunin ang kanyang telepono. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si FD. Sinubukan niyang kumbinsihin si FD na pumirma sa kontrata sa pamamagitan ng lohikal na pangangatwiran. Napagtanto ni FD na hindi sinabi ni TDC ang totoo sa kanya, kaya nagsimula siyang maghasik ng pagdududa. Nagsinungaling siya na gusto niyang kunin siya bilang administrative manager. Ngunit sinabi ni TDC na sapat lang ang kakayahan niya para sa mga maliliit na gawain tulad ng pagiging assistant. Sobrang arogante si FD at medyo makasarili pa nga. Umuwi si Tian Xian na malungkot. Nagulat siya nang malaman na inihanda pala ng asawa niya ang kanilang ika-negatibo 3 anibersaryo ng kasal ng may pag-inya. Lumuhod dito, kinuha ang singsing at nagbigay ng matatamis na salita. Matapos niyang ipahayag ang kanyang malalim na pagmamahal, umatras siya at sinabing ayaw niyang maging pabigat sa kanya, kaya nagpasya siyang makipagdiborsyo. Nahulog si Tian Xian sa bitag at nangakong magkasama nilang haharapin ang mga pagsubok. Kinabukasan, nag-aatubili siyang humiram ng pera. Matapos malaman ang buong kwento, sigurado si TJ na nahulog si Tian Xian sa patibong ng kanyang asawa. Ngunit hindi naniwala si Tian Xian. Sa panahong ito, naging mabait sa kanya ang kanyang asawa at naniniwala siyang nagbago na ito. Hindi na kaya ni TJ na kumbinsihin ang pagiging inosente niya, kaya direkta siyang tumangging magpahiram ng pera. Nang araw na iyon, dumating ang mga kolektor ng utang sa kanyang pinto. Ipinakita ni Chadindit ang litrato ni Nagi Divi at Xian Xian na magkasama. Sinabi niya na matalik na kaibigan ni T Divi ang kanyang asawa. Kapag hinanap nila si T Divi, sigurado na tutulungan siya nitong bayaran ang utang. Ang mga kolektor ng utang ay galit na pumunta sa kumpanya ni T Divi. Kasabay nito, ipinagbigay alam ni Chadindit sa kanyang asawa na hinahanap ng mga kolektor ng utang si T Divi. Dali-dali siyang pumunta sa kumpanya. Nang akmang kukuha na siya ng bagay para protektahan si T Divi, narinig niya itong nagsalita. Kinuha lang niya ng basta-basta ang litrato naming dalawa at sinabing matalik na kaibigan ko siya. Kung ganoon, marami akong matatalik na kaibigan. Gusto niyo bang magpakuha ng litrato ngayon at sabihin na magkapatid tayo? Matapos mapaalis ang mga kolektor ng utang, natuwa si T Divi na nakatakas siya dahil sa kanyang magaling na pag-arte. Dali-dali siyang tumawag kay Sen Sen at sinabing alagaan niya ang sarili. Ngunit ang boses niya ay napakalamig. Pag-uwi ni Tian Sen, nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa sahig, puno ng dugo. Dali-dali niya itong dinala sa ospital. Nang magising si Chadidil, nagpatuloy siya sa paghahasik ng pagdududa. Sinabing pumunta ang mga kolektor ng utang kay T Divi. Itinanggi ni T Divi na matalik niya siyang kaibigan kaya hindi ito tumulong. Ngayon ay bumalik ang mga kolektor ng utang at binugbog siya. Nakaupo si Tian Sen sa waiting area ng ospital. Tila malalim ang iniisip. Nang itaas niya ang kanyang ulo, wala na ang dating kahinaan sa kanyang mukha.
mukha. Sa halip, napalitan ito ng isang mukhang puno ng kalupitan. Samantala, habang naglalakad si Tid, biglang naputol ang takong ng kanyang sapatos. Nagkataon na nakilala niya si Ken Dwight, isang binata na kusang loob na tumulong sa kanya. Si Ken Dwight ay isang tapat na tagahanga niya. Ang hindi inaasahang pagkikita ay lalong nagpatindi sa kanyang paghanga sa kanya. Nagsimula siyang magbigay ng mga bulaklak, maghatid ng pagkain at manligaw. Nilinaw ni Tid na galing siya sa isang bigong kasal, kaya hindi niya balak magsimula ng bagong relasyon at pinayuhan niya si Ken Dwight na huminto na. Ngunit hindi pa rin tumigil ang binata sa panliligaw kay Tid at sinamantala ang bawat pagkakataon para magpakita sa harap niya. Inimbitahan ni Tid ang producer ng kumpanya ni FD para maghapunan. Kailangan pa niyang dumalo sa isang meeting bago iyon, kaya natatakot siyang malate sa hapunan. Sinabi ni Ben kay Sians na ayusin ang schedule. Siya mismo ang pumalit kay Tid para makipagkita sa producer at makipag-usap kay FD. Ilan na lang na detalye ng kontrata ang kailangan niyang asikasuhin. Masayang pumayag si Tid at tinawag si Sians na paalis na. Nag-aalala siyang nagtanong kung pinuntahan ba siya kahapon ng mga kolektor ng utang. Pinayuhan niya itong tumawag agad sa pulis kung guguluhin siya ng mga ito. Pinakamabuti pa raw ay makipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. Pinuto ni Siango ang sinasabi niya. Magalang siyang nagsabi na nagdulot siya ng problema kahapon. At ang iba pang mga bagay ay siya na mismo ang bahala. Napansin ni Tid ang lamig ng kanyang ugali, ngunit hindi na niya ito inisip pa. Akala lang niya ayaw lang nitong pag-usapan ang mga bagay na ito. Nakipagkita si Siango sa producer. Nagsinungaling siya na gusto ni Tid na makipagtulungan sa malalaking kumpanya. Humingi ng tulong ang producer na ipakiusap siya sa ilang magagandang salita. Ipinahiwatig ni Siango na kahit itinuturing siya ni Tid na parang kapatid, siya ay isang assistant lang na kumikita ng ilang libong dolyar bawat buwan. Naintindihan ng producer ang ibig niyang sabihin. Nangako siya na basta't ipakiusap lang siya sa ilang magagandang salita, siguradong hindi siya kukulangin sa benepisyo. Hindi nagtagal, ibinigay ni Siango ang unang komisyon sa kanyang asawa upang bayaran ang utang nito. Nang matikman niya ang tamis ng tagumpay, lalo siyang naging mapuso. Kusang loob niyang iminungkahi kay Tid na ibigay sa kanya ang proyekto. Nagsinungaling siya na gusto niyang makasalamuha sa ilang proyekto para mas marami siyang matutunan kay Tid. Sa hinaharap, makakatulong din siya kay Tid sa kanyang trabaho. Naghalong saya at pagkadismaya ang naramdaman ni Tid. Dahil dati ay laging tumatanggi si Sians na makipag-usap sa mga kliyente sa labas. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang hihiling ngayon. Sino ba naman ang makakapagsabi na mayroon akong napakagaling na amo? Nag-hire ang kumpanya ng bagong assistant. Nagulat si Tid nang mag-apply si Dwight. Ang una niyang reaksyon ay paalisin siya. Ngunit si Dwight ay makapal ang mukha at nagpumilit na manatili. Sinunod niya ang lahat ng kinakailangan sa pag-a-apply. Bukod pa rito, alam niya ang mga gawa ni Tid, kaya siya ang pinakaangkop bilang isang assistant. Dahil sa pagiging abala, hindi alam ni Tid ang gagawin. Kaya pumayag siyang panatilihin siya. Nang gabing iyon, matapos magtrabaho si Tid, napansin niya na bukas pa ang ilaw sa pwesto ni Dwight. Nang lumapit siya, natuklasan niya na masigasig na isinusulat ng binata ang lahat ng mga gawain na ibinigay niya. Nang makaalis si Tid, natanggap niya ang take-out na in-order nito para sa kanya. Hindi niya maiwasang magreklamo na matalas ang dila nito, ngunit may malambot na puso. Pagkatapos maligo sa gabi, kusang loob na pinatuyo ni Chadindit ang buhok ni Siango. Nalunod siya sa kaligayahan at nagpahayag ng pasasalamat na napakabuti ng kanyang asawa sa kanya. Matapos niyang patuyuin ang buhok niya, inabutan naman siya ng isang bank card. Ngunit hindi niya ito napansin. Sinamantala ni Chadindit ang pagtulog niya at inilagay ang lahat ng pera na ibinigay niya sa isang sistema. Tila tumataya siya online. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Tid sa isang ingay. Naglakas loob siyang bumaba para tingnan. Kinilabutan siya nang makitang basag ang bintana. May naghagis ng isang laso na ahas sa loob. Agad siyang tumawag sa pulis sa takot. Naghihinala ang pulis na mayroong sadyang nananakot at pinayuhan siya na mag-ingat sa kanyang kaligtasan. Hindi inasahan ni Tid na si T.A. Dens pala ang naghihiganti sa kanya, nakakalabas lang ng kulungan. At hindi pa doon nagtatapos ang paghihiganti. Kinabukasan, ibinigay ni Siango ang isang parsela sa isang delivery boy. Sa loob ay ilang dokumento na lumalabag sa kanyang mga regulasyon. Inutusan niya ang delivery boy na ipadala ito sa address ng order. Huwag ipadala sa kumpanya. Pagkatapos, tumawag siya mula sa ibaba para sabihan ang kabilang partido na bumaba para kunin ito. Nang umakyat siya, dinala na rin niya ang parsela ni Tid. Nagulat si Tid nang buksan niya ang parsela. Sa loob ay ilang litratong puno ng dugo at isang tuyong maliit na hayop. Pagkatapos ipadala ang parsela, pinilit siya ng kabilang partido na pumunta sa itinakdang lugar upang magkita. Nagmadali siyang pumunta roon at nagulat nang makita na si T.A. Dengu ang nagpadala ng mensahe. Diretsahang nagsalita si T.A. Dengi. Nagbanta siya na kung ayaw niyang malaman ni Tid ang tungkol sa pagtataksil ni Siango sa kanya, ibigay niya ang $1,000,000 kapalit ng mga dokumento. Inilipat ni Siango ang huling $1,000,000 na balak sanang ibayad ni Tid sa publisher kay T.A. Dan. Humingi ng bayad ang publisher. At tinanong ni Tid ang kanyang assistant kung bakit hindi pa ito naipadala. Nag-alala siya at nagsinungaling na naipadala na niya ito at baka naantala lang sa bangko. Pagkatapos harapin si Tid, agad niyang pinuntahan si T.A. Dan. Sa pagkakataong iyon, malinaw na sinabi ng kabilang partido na hihiramin lang niya ito sa loob ng 1 linggo. Ngunit pagdating ng takdang araw, hindi ito ibinalik ni T.A. Dan. Direkta siyang gumawa ng kalokohan nang
makita niyang atat na siya, lalo siyang naging mapuso. Pinilit niya si Tian Xians na nakawin ang susi ng safety deposit box ni Tide. Nang makuha niya ang diamond ring mula sa box, ibabalik niya ang 1,000,000. Ayaw ni Tian Xians na tulungan ang masamang tao, ngunit may hawak si Tide na ebidensya laban sa kanya. Kung hindi siya susunod, ibubunyag niya ang pagtataksil niya kay Tide. Napilitan siya, kaya kinuha niya ang susi at ibinigay sa kanya. Pinalalaanan din niya si Tide na magkakaroon siya ng meeting sa loob ng 2 oras at sinabihan niya siyang kumilos sa loob ng 2 oras na ito. Binuksan ni G.A. Denggu ang safety deposit box at matapos niyang makuha ang diamond ring ni Tide, hindi pa rin siya nasisiyahan. Gusto pa niyang kunin ang iba pang alahas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Tide. Hawak ang kanyang telepono at kinukunan ang lahat ng kilos niya. Hindi inaasahan ni G.A. Dens na mahuhulog siya sa kamay ni Tide. Binalaan niya ito na masama na ang kanyang reputasyon. Kung nais niyang isama si Tencent, maaari niya itong i-report sa pulis. Ngunit hindi niya inaasahan na lalapit siya kay Tide at sasabihin na sinabi na niya ang lahat ng ginawa ni G.A. Dens sa kanya. Upang makatakas, tinakot niya silang dalawa gamit ang kutsilyo. Bumigay si Tide at pumayag na hindi siya ibubunyag. Pagkaalis ni G.A. Dens, narinig ng dalawa sa loob ng silid ang tunog ng biglaang pagpreno ng sasakyan sa labas ng pinto. Tumakbo sila sa labas at nakita si T.E. Dens na nabangga ng kotse at nakahiga sa isang punang dugo. Dinala nila siya sa ospital. Inanunsyo ng doktor na nagtamo ng pinsala sa utak si T.E. Dens at hindi pa sigurado kung magigising pa siya. Pinapagawa ni T.E. kay Sean Senfu ang admission at kumuha ng nurse para alagaan si T.E. Dens. Bilang dating mag-asawa, ginawa na niya ang kanyang tungkulin. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Alam ni T.E. Dens na malapit siya kay Sean Sens, kaya kung gusto ni G.E. Dens na galawin ang kanyang pera, hindi siya dapat humingi ng tulong kay Sean Sens. Lumabas na sinabi lang ni Tian Sens na binalak siya ni G.E. Dens, ngunit hindi niya inamit na nahuli siya ni G.E. Dens sa akto ng pagtanggap ng komisyon. Sa pagkakataong ito, nang tanungin siya ni T.E. Dens, nagsinungaling pa rin siya. Ginamit ni G.E. Dens ang kaligtasan ni T.E. Dens para takutin siya. Naniwala siya, sa halip ay sinigurado niya sa kanyang assistant na napakabuti niya. Kailangang makipagnegosasyon ni T.E. Dens para sa pakikipagtulungan kay Dinzi. Upang sanayin si Kegis Dwight, sinabi niya na siya ang kanyang makakasama. Hindi komportable si Tian Sens dahil lagi siyang ang in-charge sa proyekto ni Este. Pag-uwi niya, sinabi niya sa asawa niya na siguro ay may napansin si Tide. Siniraan ni Chadindi si Tide na walang mapagkakatiwalaan at kinumbinsi ang assistant na gumawa ng isang malaking bagay. Pagkatapos ay tumakas na lang silang dalawa. Sinabi niya na kahit na kailangan niyang magtrabaho sa konstruksyon, titiyakin niyang magkakaroon ang assistant niya ng masayang buhay. Naguluhan siya at kailangan niya ng mas maraming oras para makapagdesisyon. Matagumpay na nakipagnegosasyon si Tide para sa pakikipagtulungan kay Dinzi. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at nang matapos siya, napansin niyang gutom na siya. Sinamantala ni Enes Dwight ang pagkakataon at dinala siya sa isang sidewalk food store para maranasan ang tunay na buhay ng ordinaryong tao. Pauwi na sila ng mangalay ang paa ni Tide, kaya matulungin si Enes Dwight na bumili ng tsinelas para sa kanya. Muntik na siyang mabangga ng isang motorsiklo. Mabilis si Enes Dwight na niyakap siya. Pagbalik sa kumpanya, mabilis na tinapos ni Tide ang script proposal. Naghihintay na lang siya na magsimula ang creative meeting para i-report ito kay Dinzi. Dinala ni Tian Senzu ang tanghalian para kay Tide. Tumayo siya at pumunta sa banyo. Nakita niya ang nilalaman ng computer. Pagkatapos, malapit nang magsimula ang creative meeting at ipinakita ni Sidiki ang kanyang creative proposal. Gayunpaman, umalis si Director Lee nang hindi pa niya naririnig ang lahat at hinabol siya ni Suli upang tanungin ang dahilan. Sinabi sa kanya ng kanyang assistant na ang kanyang ideya ay katulad ng sa isa pang kumpanya. Ang outline ay orihinal na gawa ni Suli. Tinawag ni Suli si Tian Sen. Nagdududa na mayroong espiya sa kumpanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at tinanong kung nagdududa sa kanya si Suli. Direktang sinabi ni Suli na hindi siya nagdududa sa kanya, ngunit tinawag niya ito upang hilingin na mag-imbestiga sila ng magkasama. Ngayon kailangan nilang harapin ang sitwasyon, magpanggap na wala silang alam. Ang isyong ito sa creative outline ay nagdulot ng pag-aalala at pagkabalisa kay Sen. Akala niya ay 100% na sigurado ang proyekto ni Director Lee. Pagkakataon naman na gusto ni Boss Kian, habang nakuha ni Suli ang proyektong ito, naimbitahan siya na maging endorser ng isang luxury brand at nabayaran na ang deposit. Ngayon na may problema ang proyekto, hinahanap ni Boss Kian si Tian Senvu upang bawiin ang pera. Nagsinungaling siya na hindi pa sigurado ang proyekto at sa kakayahan ni Suli, tiyak na makukuha niya ito. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap ulit ng tawag ang assistant ni Boss Kian. Nakahanap na sila ng endorser at hinihingi na ibalik ni Tian Senvu ang deposit at ang bayad sa hirap na ibinigay sa kanya. Sinabi niya na naubos na niya ang lahat kaya hindi na niya mababayaran ngayon. Hindi sumuko si Boss Kian, kung hindi siya magbabayad, hahanapin niya si Suli upang bawiin ito. Kasabay nito, nakilala ni Wang Weide ang isang misteryosong tao.
Hindi inaasahan na ang taong nakilala niya ay si Yingying na nawala sa nakalipas na panahon. Lumalabas na si Wang Weide ay isang ekstra. Nagbayad si Yingying upang gawin siyang isang mayamang binata at inilagay siya sa tabi ni Suli bilang isang piyesa sa chess. Siya mismo ang nagnakaw sa creative outline ni Suli. Binayaran ni Yingying si Wang Weide at sinabihan siyang maghanap ng paraan upang kumuha ng intimate na larawan kasama si Suli. Sa panahong iyon, gagamitin niya ang mga larawang ito upang gawing peking larawan na kuha bago siya ikasal. Upang tuluyang sirain ang kanyang reputasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, nagustuhan na ni Wang Weide si Suli. Ibinabalik niya ang pera, ayaw na niyang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Tinatakot siya ni Yingying, kahit na hindi niya ito gawin, maghahanap siya ng ibang tao para ipagpatuloy ito. Bukod pa rito, ilalantad niya ang totoong pagkatao niya sa harap ni Suli, kaya walang magawa si Wang Weide kundi tanggapin ang pera at pumayag. Sa gabing iyon, lasing si Suli sa bar at tinawagan ng staff si Wang Weide para sunduin siya. Dinala niya si Suli pa uwi at narinig niya si Suli na umiiyak habang nagtatanong kung bakit siya niloloko ng lahat. Medyo nalungkot si Wang Weide, ngunit naalala niya ang misyon na ibinigay ni Yingying. Nakita niya ang nakabukas na kwelyo ni Suli at tinutok niya ang kanyang telepono sa kanya. Kinabukasan, kumalat ng husto sa internet ang mga intimate na larawan ni Suli at Wang Weide. Pinapalibutan ng mga reporter si Suli sa opisina at nag-aalangan siyang ipaliwanag na hindi iyon totoo. Hindi inaasahan na biglang lumitaw si Yingying, nagpanggap siyang puting lotus sa harap ng mga reporter at inakusahan si Suli ng pambababae sa kanyang kasal. Upang itago ang kanyang pagkakasala, binabaluktot niya ang katotohanan at inaakusahan si Yingying na may relasyon kay Shuheng. Sa katotohanan, ang tunay na nangaliwa ay si Suli. Inihikayat ni Suli ang lahat na huwag paniwalaan si Yingying na ang larawan ay peke at hindi pa siya nakunan ng ganoon. Hindi binigyan ni Yingying ng pagkakataon si Suli na magpaliwanag. Ako, si Chen Yingying, ay sumusumpa sa langit. Kung may kalahati man lang akong sinabi ngayon na kasinungalingan, hindi ako magiging maayos na tao. Pagkatapos niyang magsalita, agad na nawala ang gulat sa mukha ni Suli. Kung gayon, titingnan ko kung paano ka babagsak. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Wang Weide sa harap ng lahat. Hawak ang larawan at sinabi sa lahat na ang larawan ay sinadyang binago ng isang tao mula sa isang frame ng pelikula. Inimbestigahan nila ang ebidensya at natanggap nila ang larawan mula sa isang maliit na Weibo account at ang address ng account na ito ay ang bahay na inuupahan ni Yingying. Lahat ay nagulat sa biglaang twist na ito. Lumalabas na kagabi, matapos ilabas ni Wang Weide ang kanyang telepono, talagang hindi niya kayang saktan si Suli. Sumuko siya sa pagkuha ng larawan at tumakbo sa banyo para kumalma. Nang lumabas siya, nakita niya si Suli na nakaupo sa dulo ng kama. Hindi lasing, sinusubukan niyang hulihin ang espiya sa tabi niya, si Wang Weide. Sinadya niyang ipaalam sa kabilang partido na iniimbestigahan niya kung sino ang nagnakaw sa kanyang creative outline at nakahanap na siya ng ilang ebidensya. Medyo nakaramdam ng kaba si Wang Weide nang marinig ito. Pagkatapos ng trabaho, kinalungkat niya ang mga dokumento sa desk ni Suli. Sinusubukang hanapin ang mga kaugnay na ebidensya na niloko ni Suli ang mga dokumento. Basta may humawak sa mga dokumento, mag-iiwan ng fingerprint doon. Hindi alam ni Wang Weide na nahulog na siya sa kanyang bitat. Upang ilantad ang kanyang totoong pagkatao, nagpanggap siyang lasing, tinitingnan kung ano pa ang balak ng kabilang partido. Sa puntong ito, wala siyang magawa kundi sabihin ang lahat tungkol sa pagkuha sa kanya ni Yingying. Nagustuhan niya si Suli, kaya ayaw na niyang utusan na saktan pa siya. Gusto niyang makipag-usap kay Yingying para tapusin na ang kanilang partnership. Ginamit ni Suli ang kanyang plano at kasama si Wang Weide, gumawa sila ng bitag para kay Yingying. Kaya nangyari ang biglaang pagbabago kanina. Si Yingying ay hindi naging matagumpay sa kanyang plano at nawalan pa siya ng resources. Galit na nagtanong kay Suli, bakit madali niyang nakukuha ang mga bagay na hindi niya makukuha gaano man siya magsikap bilang magkaibigan. Inggit siya at gusto niyang sirain ang lahat ng mayroon si Suli. Nakita ni Suli na hanggang ngayon, hindi pa rin niya kinikilala ang kanyang pagkakamali. Gusto niyang ipakulong siya sa kasong libel. Nagalit si Yingying at kinuha ang gunting sa mesa at inatake si Suli. Sa sandali ng panganib, sinalo ni Wang Weide ang saksak para sa kanya. Pumunta si Suli sa ospital upang bisitahin si Wang Weide at taos puso siyang humingi ng tawad at humiling sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon na magsimulang muli. Nakita lang ni Suli na nagkita sila sa maling oras at sa maling tao. Ayaw na niyang maging konektado pa. Sa huli, nagtanong siya, naisip mo ba na nagustuhan mo ako? Hindi siya sumagot at umalis agad sa ospital. Pumunta si Boss Kian sa kumpanya upang hanapin si Suli. Si Tian Sedu ay kinabahan at natakot. Nang umalis si Boss Kian, kusang loob siyang naghatid sa kanya at binalaan si Boss Kian na huwag magsalita ng kung ano-ano. Tinatakot din siya ni Boss Kian na kung hindi siya magbabayad sa linggong ito, sa susunod na hanapin niya si Suli, sasabihin niya ang totoo. Si Tian Xianju ay pagod sa pag-iisip at gusto niyang tumakas kasama ang kanyang asawa upang kumita ng malaking halaga. Sinabi ni Charen na para sa kanilang kaligayahan sa hinaharap, kailangan pa nila ng kaunting kapital. Nagpa siya si Tian Xian na gumawa ng isang malaking huling paghakbang at tumakas kasama ang kanyang asawa. Sinabihan siya ni Charen na kunin ang pera sa cash. Nagulat si Tian Xian kay Suli na ang nakaraang proyekto ay halos masira ni Shuheng. Nakipag-usap na siya sa
sa isang top star para makipagtulungan muli. Ang negosasyon sa kontrata ay naging maayos, maliban na humiling ang kabilang partido ng 1 milyong deposit in cash. Gayon din, medyo nagmamadali at kailangan sa susunod na araw. Nagduda si Suli kung bakit kailangan cash. Nautal siyang nagpaliwanag, marahil kailangan ng kabilang kumpanya ng kapital. Nanahimik sandali si Suli, hindi sigurado kung may 1 milyong cash ang kumpanya. Ngunit nagpasya siya kaagad, gagawa siya ng paraan upang makarating siya sa accounting department upang makakuha ng pera. Upang maiwasan ang abala, ibinigay niya agad ang aplikasyon para sa pag-aproba ng bayad. Kailangan lang ni Suli na pumirma, at pumirma siya ng walang pag-aalinlangan. Pinupuri siya sa kanyang maingat na pag-iisip. Sa gabing iyon, inanyayahan ni Tencent si Suli na kumain at umorder ng buong mesa ng masasarap na pagkain. Ito na ang huling beses na ililibre kita ng masarap na pagkain. Ang huling beses, nagmamadaling ipinaliwanag ni Tencent na isang empleyado na tulad niya ay bihira lang mag-imbita ng bisita. Napansin ni Suli na kakaiba ang mood niya, ngunit nagpanggap na hindi niya napansin at nagbiro pa rin gaya ng dati. Malungkot si Tencent sa loob at sinabihan si Suli na dahan-dahan lang siyang kumain sa hinaharap dahil mahirap matunaw kung mabilis kumain. Huwag ding umupo ng matagal sa harap ng computer at tumayo at mag-exercise ng kaunti bawat oras. Naramdaman ni Suli na parang nagpapaalam na siya bago sila maghiwalay. Kinabukasan, pumunta si Tencent sa accounting department at bago pa siya makapagsalita, nahulaan na ng kabilang partido ang layunin niya. Sinabi nila na pinasabi ni Suli na ibigay sa kanya ang 1 milyong cash. Matapos ibigay ang pera, bumuntong hininga ang kasamahan sa accounting department. Napakabait daw ni Boss Su sa kanya dahil hindi sapat ang pondo ng kumpanya. Nag-withdraw pa si Boss Su mula sa kanyang personal na account. Nang marinig ito ni Tencent, muntik na siyang maiyak at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa kanya. Agad na nalaman ni Suli na kinuha na ng kanyang assistant ang pera. Habang nagliligpit siya ng kanyang wardrobe, nakita niya ang isang sapatos na may sirang takong at bigla niyang naalala si Wang Weide. Pumunta siya sa ospital upang bisitahin siya, ngunit nalaman niyang nakadischarge na siya. Akala niya ay hindi na sila magkikita pa mula ngayon at nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Hindi inaasahan na sa susunod na araw, lumitaw si Wang Weide sa kumpanya. Hindi lang gusto niyang bumalik sa kanyang dating trabaho, kundi gusto rin niyang ligawan muli si Suli sa publiko. Dahil sa nangyari sa kanyang assistant, nalulungkot si Suli. Nag-iisa siyang pumunta sa isang restaurant na may temang karagatan at dumating si Wang Weide para hanapin siya. Nakapanood siya dati ng isang pribadong panayam kay Suli. Nalaman niya na tuwing masama ang kanyang pakiramdam, gusto ni Suli na pumunta dito upang mag-relax. Habang tinitingnan ang pating, napabuntong hininga siya. Ang pating ay likas na mabagsik at walang isda ang nangangahas na lumapit. Marahil ang mga tao ay ganoon din, mas malakas sila, mas kaunti ang kaibigan nila at nakatakdang mag-isa. Upang pasayahin si Suli, sinakyan niya ito sa kanyang motorsiklo papunta sa tuktok ng bundok upang magmasid ng mga bituin at magpaputok ng mga fireworks. Sa wakas, nawala rin ang kalungkutan sa puso ni Suli. Nang maghiwalay sila, pinasalamatan niya si Wang Weide sa lahat. Sa kabilang banda, pinasalamatan siya ni Wang Weide sa pagbibigay sa kanya ng isang magandang gabi. Alam niyang wala na siyang pagkakataon kay Suli, ngunit sapat na ang magkaroon ng magagandang alaala na magkasama sila. Sa oras na ito, si Tencent at ang kanyang asawa ay nakarating na sa istasyon ng bus. Ibinigay niya ang pera kay Charen at sinabi sa kanya na sumakay muna sa bus. Pupunta siya sa banyo at susunod kaagad. Habang pinapanood niya ang kanyang asawa na unti-unting nawawala sa karamihan, nahihirapan ang kanyang puso. Umupo siya sa waiting area at nagpa siya na hayaan ang kanyang asawa na umalis mag-isa. Naalala niya ang bawat alaala mula nang makilala niya si Suli hanggang ngayon. Siya ang kasama niya at tinuruan siyang maging mature. Si Suli ay isang gabay at kapatid niya. Ang pag-iisip na niloko niya ang kanyang taos pusong-puso. Hindi niya napigilang umiyak. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Suli at niyakap siya. Dinala ni Suli si Tencent sa isang hot spring. Simula nang humingi siya ng 1 milyong cash bilang deposit, alam na niya na niloko siya nito. Alam din niya ang tungkol sa lihim na pagkuha nito ng komisyon. Nagpanggap siyang walang alam dahil gusto lang niyang makita kung magbabago ba talaga si Charen. Kung ang pera ay magbibigay ng kaligayahan kay Tencent, ituturing niya itong isang puhunan para sa kasal nito. Umiyak si Tencent nang malaman ang katotohanan. Hindi niya inasahan na kahit nagkamali siya, pinatawad pa rin siya ni Suli. Bukod sa pagsasabi ng paumanhin, wala na siyang ibang masabi. Nagpa siya si Tencent na manatili upang tubusin ang kanyang sarili. Sa huli, bumalik si Charen at tinulungan siyang harapin ang kanyang mga responsibilidad. Pakiramdam ni Tencent na wala na siyang mukhang maihaharap kay Suli, kaya ibinenta niya ang kanyang bahay upang bayaran ang kumpanya at nagsumite ng kanyang resignation. Ngunit matagal nang itinuturing ni Suli na pamilya siya. Hindi niya makalimutan na sa kanyang pinakamahina na sandali, tinulungan siya nito. Kaya naman, hindi lang niya hindi inaprubahan ang resignation, kundi nag-aalala pa siya sa kanyang pagkain at tirahan at dinagdagan pa ang kanyang sweldo ng 20%. Isang araw, nagising si Shu Heng matapos ang ilang araw na pagkawala ng malay. Pumunta si Suli para bisitahin siya nang malaman niya ang balita. Matapos ang kanyang malapit na karanasan sa kamatayan, sa wakas ay natanto ni Shu Heng ang kanyang pagkakamali. Nagpakita siya ng pagsisisi sa pananakit sa kanya. Ayaw na ni Suli na magkulong pa sa galit. Umaasa siya na ituturing na lang nila ang isa't isa na parang mga estranghero. Kahit magkita sila sa kalye, huwag na silang
pagbabajian. Mabuhay ng maayos ang buhay ng bawat isa. Pagbalik sa kumpanya, nagpulong si Suli sa mga empleyado, ngunit napansin na walang tao sa workspace ni Wang Weide. Sinabi ng assistant na nagsasagawa siya ng proseso ng pagbibitiw. Nakita ni Tian na nalulungkot si Suli, kaya gusto niya silang magkabalikan. Sabi niya, kailangan ng pirma ni Wang Weide para sa proseso ng pagbibitiw. Sakto naman na may sakit siya at abala pa siya sa ibang bagay. Iniling niya kay Suli na pumunta para sa kanya. Pumunta si Suli sa bahay ni Wang Weide. Ipinaliwanag niya na nagbitiw siya upang mag-aral tungkol sa pagsulat ng script. Gusto niyang mabilis na makasabay sa kanyang mga hakbang at makasama siya. Ngunit nalaman niya na nagpapanggap lang siyang may sakit. Hindi na niya ito itinago. Sinabi niya na ito lang ang paraan para bisitahin siya ni Suli. Hindi niya inasahan na ang sobrang talino ay nagiging kahangalan. Pinakakinamumuhian ni Suli ang pagiging niloloko. Kahit na walang masamang intensyon, galit pa rin siyang umalis. Sa gabing iyon, nagkwento si Suli kay Xian na naglakas loob si Wang Weide na lokohin siya. Sinabi ni Xian ang isang bagay na tumama sa kanyang puso. Kapag nagmamalasakit ka lang sa isang tao, saka mo lang mapapansin na niloko ka. Si Suli ngayon ay hindi mukhang galit kundi parang isang dalaga na muling umiibig. Lumipas ang Pasko at gusto ni Suli na imbitahan ang mga empleyado para kumain. Ngunit ang lahat ay abala sa kanilang mga bagay. Siya na lang ang natira, nag-iisa, nanonood ng mga fireworks sa labas. Hindi niya maiwasang maalala ang magandang alaala ng pagpapaputok ng fireworks kasama si Wang Weide. Naglakad siya sa malaking kalye at ang mga tao ay kumakanta. May mga taong nag-aakapan sa gitna ng kanta sa tabi mismo niya. Si Suli lang ang nag-iisa, mag-isa. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkasabi kaya tinawagan niya si Wang Weide. Hindi inaasahan na nakatayo na pala siya sa likod niya. Naalala niya ang bawat alaala mula nang magkakilala sila. Sa wakas, hinarap ni Suli ang kanyang nararamdaman. Matagal na niyang gusto si Wang Weide. Lumapit siya at niyakap siya na may pag-asa para sa kaligayahan. Pagkatapos ng Pasko, natapos na ni Ingging ang kanyang sentensya sa kulungan. Nagulat siya nang makita si Suli na naghihintay sa labas ng gate. Gusto niya na mabuhay siya ng kanyang sariling buhay. Ibinigay ni Suli ang bagong sapatos na binili niya kay Ingging. Sinabi niya na hindi na mababago ang mga lumang pagkakamali. Ngunit umaasa siya na mula ngayon, makapagsimula na si Ingging ng bagong buhay. Ang bawat hakbang ay matatag. Pagkatapos umalis ni Suli, sinuot niya ang bagong sapatos at nagpatuloy sa paglalakad ng may kumpiyansa. Isang hapon, dumalo si Suli at Sen sa kasal ng isang kasamahan. Masiglang tinanggap ng magandang nobya. Ngunit ang nobyo ay nakatayo sa tabi ng wedding planner, nagsasanay sa proseso ng seremonya. Tinawag ng nobya ang nobyo upang batiin siya. Matapos ang isang salita, sinabihan ng wedding planner ang mag-asawa na maglagay ng pulbos. Tinitigan ni Suli ang tatlo sa kanilang likod at may naisip. Nagsimula na ang kasal at ibinigay ng ama ng nobya ang kanyang anak sa nobyo. Sininyasan sila ni MJ na tumahimik para magbigay ng talumpati ang bagong kasal. Kinuha ng nobyo ang mikropono mula sa kamay ng wedding planner at ibinigay sa nobya. Ngunit habang kinukwento ng nobya ang kanilang pag-ibigan, tiningnan ng nobyo ang wedding planner at ngumiti rin siya ng may kahulugan. Sa mesa kanina, nang tanggapin ng nobyo ang mikropono mula sa kamay ng kabilang partido, tila mayroong alon na dumadaloy sa pagitan nila. Isang bagong kwento ang magsisimula.